Sa simula ng serye, ipinakilala ni Seong Gi-hun ang isang laro na kinagawian nilang laruin noong bata pa siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinatawag itong Squid Game. Simple lang ang mga patakaran. Hinati ang mga bata sa dalawang grupo, ang offense at defense. Ang layunin ng offense ay matap ang isang maliit na saradong lugar na tinatawag na squid head gamit ang kanilang paa. Matindi ang labanan para manalo dahil sa sandaling iyon, ramdam ni Gi-hun na parang siya ang may-ari ng buong mundo. Ngayon, si Seong Gi-hun ay isang middle-aged na lalaki na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ina na si Yoon. Lubog siya sa utang at nahihirapan sa kanyang sugal na bisyo na nagdulot ng matinding kahirapan sa kanilang pamilya. Habang nag-aalmusal, binigyan siya ng kanyang ina ng 20,000 won. Nagulat siya sa ginawa nito pero naalala ni Yoon na birthday ngayon ng kanyang anak, isang bagay na malinaw niyang nakalimutan. Ang dating asawa ni Gi-hun ay kasal na ngayon sa isang mayamang lalaki at bihira siyang payagang makita ang kanilang anak. Dahil sa pangangailangang gawin ang nararapat, humingi pa si Gi-hun ng dagdag na pera. Pabili mo siya ng fried chicken. Chicken lang, ma. Hindi ba dapat may regalo ako para sa kanya? Bigyan mo pa ako, ha? Una, sinabi ng kanyang ina na wala na siyang pera, pero sa huli ay binigyan pa rin niya siya ng kaunti. Pagkaalis nito, ninakaw ni Gi-hun ang credit card nito at nag-withdraw ng dagdag na pera kasama ang kanyang kaibigan na sugador. Pagkatapos, nagtungo sila sa karera ng kabayo at tumaya. Sa kabila ng kanilang pag-asa, sunod-sunod ang kanilang talo pero ayaw nilang sumuko hanggang sa maubos halos lahat ng pera nila. Sa wakas, swerte si Gi-hun at nanalo siya ng 4.5 milyong won. Masayang-masaya, nagbigay pa siya ng 10,000 won bilang tip sa cashier bago lumabas at ipagdiwang ang kanyang panalo. Dahil sa tuwa, tinawagan niya ang kanyang anak at sinabihang may espesyal siyang regalo at susunduin siya pagkatapos ng klase. Fried chicken? Pwede ka nang bumili ng mamahalin mamaya, ha? Huwag kang mag-alala sa presyo, okay? Pero bigla siyang natigilan nang makita niyang may papalapit na grupo ng galit na lalaki. Ang mga ito ay ang kanyang mga nagpautang at malaki ang kanyang utang sa kanila. Nagpanik si Gi-hun at tumakbo pabalik sa loob ng gusali para iwasan sila pero nabangga niya ang isang babae. Naabutan din siya ng mga nagpautang at pinagbantaan siyang papatayin at ibebenta ang kanyang mga organo kung hindi siya makakabayad. Takot at desperado, sinubukan niyang ibigay ang perang kanyang napanalunan pero napagtanto niyang sira ang kanyang bulsa at nawala ang lahat. Naalala niya na ang babaeng kanyang nabangga ay isang mandurukot na nagnakaw ng kanyang pera. Hindi natinag ang mga nagpautang sa kanyang mga dahilan at sinimulan siyang bugbugin. Isinaksak ng isa sa kanila ang isang scalpel sa kanyang ilong at napilitan siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Pinapirma nila siya ng isang kontrata gamit ang kanyang madugong fingerprint. Malupit ang mga termino. Kung hindi siya makakabayad sa susunod na buwan, kukunin nila ang isa sa kanyang bato at isang mata. Habang umaalis ang mga ito, nakiusap si Gi-hun na pahiramin siya ng 10,000 won. Sandali, sir! Pwede bang pahiramin niyo ako ng 10,000 won? Pero tumanggi sila. Dahil wala na siyang pera, bumalik siya sa babaeng pinagbigyan niya ng tip kanina at hiningi ulit ang pera. Pwede ko bang makuha ulit yung 10,000 won? Talunan at wala nang ibang opsyon, nagpasya siyang hindi sunduin ang kanyang anak at nagpunta sa isang claw machine, umaasang makakuha ng regalo. Kinakabahan at naiinis, hirap siyang manalo. Napansin ng isang batang lalaki na kalaro niya ang kanyang hirap at nagbigay ng payo. Ipinagmamalaki ang mga laruan na kanyang napanalunan. Gamit ang huling pera ni Gi-hun, tinulungan siya ng bata na makakuha ng laruan. Ipinagdiwang ni Gi-hun ang maliit na tagumpay, nagpasalamat sa bata bago umalis. Dinala niya ang kanyang anak sa isang tteokbokki stall kung saan sila ay kumain ng magkasama. Napansin ng kanyang anak ang mga sugat sa kanyang mukha at nag-alala, pero biniro lang ni Gi-hun na mga kagat lamang iyon ng lamok. Pwede kang makipag-away ng madalas, pero huwag kang masyadong masaktan, ha? Pagkatapos, ibinigay niya ang regalong nakuha niya sa claw machine nang hindi man lang tiningnan kung ano iyon. Nagulat siya nang makitang isa pala itong gun-shaped na lighter. Natakot ang kanyang anak at sinabing magagalit ang kanyang ina kapag nakita ito. Nahiya si Gi-hun, agad niyang kinuha ulit ang regalo at nangakong bibilhan siya ng mas maganda sa susunod na taon. Sa sandaling iyon, mukhang may sasabihin ang kanyang anak tungkol sa susunod na taon pero nagpa siya itong huwag na lang sabihin. Alam mo, gusto kitang ilibre ng mas magandang dinner kaysa dito. Okay lang. Kumain na kami kanina sa steakhouse kasama ng stepdad ko. Steak? Pero mas gusto ko pa rin ng tteokbokki. Sabi ni Mami, junk food daw to. Pagkatapos kumain, inihatid niya ito pabalik sa bahay ng kanyang ina at nagpaalam.
Maya-maya pa, sa subway station, may lalaking maayos ang damit na lumapit kay Gihon. Akala niya ito ay isang salesman, kaya sinubukan niyang iwasan ang usapan. Pero iminungkahi ng lalaki na maglaro sila ng didakji, isang tradisyonal na laro kung saan kailangang ibaliktad ang isang card gamit ang isa pa. Nag-alok ang lalaki na tumaya ng pera, 100,000 won kada panalo. Nahikayat si Gihun sa makapal na pera sa briefcase ng lalaki, kaya pumayag siyang maglaro. Sinubukan niyang paluin ang card, pero hindi ito gumalaw. Sa unang tira pa lang ng lalaki, naibaliktad niya ang card ni Gihun at hinihingi ang 100,000 won. Dahil wala siyang pera, sinubukan niyang umatras. Pwede mong bayaran gamit ang katawan mo? Ano ba yan? 100,000 kada sampal. Nang malaman niyang pwede siyang maglaro ng walang pera, sabik siyang humiling ng isa pang round. Paulit-ulit siyang natalo at sa bawat talo, sinasampal siya, pero patuloy lang siya. Sa huli, nanalo rin siya ng isang round. Nakalimutan ang orihinal na taya, itinaas niya ang kamay para sampalin pabalik ang lalaki. Halika rito, ako naman ang sasampal, pero pinigilan siya ng lalaki at kalmadong ibinigay ang 100,000 won na kanyang napanalunan. Walang anuman, sir. Oo, yung pera. Pagkatapos ng ilang rounds, nakakuha si Gihun ng malaking halaga. Iminungkahi ng maayos na lalaki na sumali siya sa kanilang organisasyon, kung saan may iba pang mga laro na katulad nito. Tingnan mo, desperado ako, okay? Pero hindi pa ako ganoon kadesperado. Pero sinimulan ng lalaki na banggitin ang mga detalye ng buhay ni Gihun, kasama na ang kontratang may dugo na kanyang pinirmahan kasama ng mga nagpautang. Nagulat si Gihun at nagtanong kung sino siya. Bilang tugon, ibinigay ng lalaki ang kanyang business card. Kaunti na lang ang natitirang pwesto. Habang pauwi, nakasalubong niya ang isang matandang babae, ang ina ng kanyang kababatang kaibigan na si Cho Sang-woo. Ipinagmalaki nito na nasa business trip sa Amerika ngayon, si Sang-woo. Sabihin mo sa kanyang tumawag sa Kin pagbalik niya, dahil sa Kin siya nakapasok sa Seoul National University eh. Noong bata kami, ako ang naghahatid sa kanya sa school. Bumili si Gihun ng isda rito, binayaran ng 10,000 won at sinabing, keep the change. Gago, 12,000 yon. Habang naghahapunan, binigyan ni Gihun ng pera ang kanyang ina, pero agad itong nagtanong kung saan galing ang pera na naghinalang nagsugal o nagnakaw siya. Buong araw akong nagpapawis para lang kumita ng pera para sa atin. Sinabi rin nito na ang dating asawa ni Gihun at ang pamilya nito ay plano ng lumipat sa Amerika, ibig sabihin hindi na niya makikita ang kanyang anak na si Gayong. Nagulat si Gihun at naramdaman niyang wala siyang magagawa dahil nasa custody ng kanyang ex-wife ang bata. Binigyang diin ng kanyang ina ang bigat ng sitwasyon. Makalimutan niya ang Korean. Hindi na kayo makakapag-usap tulad ngayon. Mawawalan na siya ng koneksyon sa iyo. Nabanggit ng kanyang ina na nagtanong-tanong ito sa mga may alam sa batas. Ayon sa kanila, kung mapapatunayan ni Gihun na kaya niyang suportahan si Gayong, baka makuha niya ang custody. Dahil dito, bumigat ang loob ni Gihun. Dahil sa desperasyon at ayaw niyang mawala ang kanyang anak, kinuha niya ang business card na ibinigay sa kanya kanina at tinawagan ang numero. Isang boses ang nagbigay sa kanya ng address na puntahan. Maya-maya pa, may van na huminto sa harap ni Gihun at sinabihan siyang sumakay. Pagpasok niya, napansin niyang walang malay ang ibang pasahero. Bago pa siya makareact, may umalingasaw na gas sa loob ng van at agad siyang nakatulala. Pagkagising ni Seong Gihun, nakita niya ang sarili sa isang malaking silid na puno ng mga bunk bed at iba pang tao na mukhang nalilito tulad niya. Napalitan ang kanyang damit at nawala ang lahat ng kanyang personal na gamit. May mga surveillance camera sa bawat sulok ng silid. Habang sinisiyasat ni Gihun ang sitwasyon, nakilala niya ang isang matandang lalaki na may numerong 1 sa kanyang jacket. 456 tayo dito. Oh, tingnan mo! Ibig sabihin, ikaw ang binigyan ng number 1 at ako ang huli. Ikinuwento ng matanda na may brain tumor siya at iminungkahi ng doktor niya ang mga mental exercise para maiwasan ang demensya. Kung demensya ang iniintindi mo, bakit ka nandito? Sa tingin ko, mas gusto mong nasa bahay ka lang, pinagluluto ng manugang mo, nakaupo sa komportableng upuan at pinapanood ang mga apo mong naglalaro. Ganoon ba? Ang mga magulang mo? Pinagluluto ba sila ng maayos ng manugang mo araw-araw? Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, masayahin at madaldal pa rin ang matanda. Habang nag-uusap si Gihun at ang matanda, may nagkagulo sa tabi. Ang babaeng nagnakaw ng pera ni Gihun noong nakaraang araw ay inaaway ng isang maton na mukhang gangster. Galit na pinagmumura siya ng lalaki, sinasabing siya ang nag-ampun sa kanya nang tumakas siya mula sa North Korea, tinuruan siyang mabuhay at tinulungan siyang magkaroon ng buhay, pero pinagtaksilan siya nito at umalis.
Ninakawan mo ako ng higit pa sa utang ko sa'yo. Kung totoo yan, bakit ka tumakas? Sinamantala ni Gi-hun ang pagkakataon para kaharapin ang babae tungkol sa kanyang ninakaw na pera. Hinihingi niyang isauli ito. Lumala ang away, pero bago pa ito magpatuloy, pumasok ang mga staff ng pasilidad, nakasuot ng pink na uniforme at mask, at inutusan ang lahat na tumigil. Formal na binati ng staff ang mga players at inanunsyo na sila ay sasali sa 6 na laro sa loob ng 6 na araw. Ang makakapagtapos sa lahat ng laro ay mananalo ng malaking cash prize. Isa sa mga kalahok ay si Cho Sang-woo, ang kababatang kaibigan ni Gi-hun. Nagdududa si Sang-woo sa sitwasyon at nagtanong sa staff. Gustong malaman kung bakit dapat silang magtiwala rito matapos silang gasingin at dalhin dito ng labag sa kanilang kalooban. Bilang tugon, isang guard na may square symbol sa mask ay ibinunyag ang personal na impormasyon ni Sang-woo. Lumalabas na lubog siya sa utang matapos nakawin ang pera ng mga kliyente niya para pamuhunan sa high-risk derivatives at futures market pero nalugi ng malaki. Current loss, 650 milyong won. Nagulat si Gi-hun nang makita siya dahil sinabi ng ina ni Sang-woo na nasa business trip ito sa Amerika. Hindi tumigil ang guard. Ipinakita rin nila ang mga financial situation ng ibang players, binabanggit ang kanilang mga utang at ipinapakita pa ang video ng kanilang desperadong recruitment. Lahat kayo ay may utang na hindi mabayaran. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon para pumili. Gusto niyo bang bumalik sa inyong mga miserable na buhay habang hinahabol kayo ng mga nagpautang? O kukunin niyo ang huling oportunidad na inaalok namin dito? Hindi nagtagal, isang malaking glass piggy bank ang ibinaba mula sa kisame at naakit ang atensyon ng lahat. Ipinahayag ng staff na pupunuin ito ng pera habang nagpapatuloy sila sa mga laro simula sa una. Nakakaengganyo ang pangakong premyo pero binigyan din sila ng staff ng opsyon na umalis sa laro ngayon. Naguluhan pero tukso ng pera, nagpasya ang lahat na manatili. Bago magpatuloy, pinapirma sila ng consent form na may 3 patakaran. Una, hindi pwedeng tumigil sa paglaro kapag nagsimula na ang laro. Pangalawa, ang sino mang tumangging sumali ay ma-eliminate. Pangatlo, matitigil lang ang mga laro kung gusto ng majority. Kahit kakaiba ang mga kondisyon, pumirma ang lahat at naghanda para sa unang laro. Inilabas ang mga contestants sa hallway, may mga twisted staircase at makukulay na disenyo. Habang naglalakad, kinuhanan sila ng litrato at agad itong lumabas sa sahig ng control room. Sa loob nito, ang misteryosong frontman, nakasuot ng makinis na black mask, ay pinapanood ang mga players sa mga monitor. Dinala ang mga contestants sa isang malaking open field, kung saan may nakakatakot na estatwa ng isang batang babae sa isang gilid. Nakita ni Gi-hun si Sang-woo at tinanong kung bakit nagsinungaling ito sa ina nito tungkol sa pagpunta sa Amerika. Pero binrush off lang siya ni Sang-woo, ayaw nitong pag-usapan ang buhay niya. May announcement na nag-utos sa mga players na tumayo sa likod ng white line. Simula na ng laro. Samantala, sa control room, tumawag ang frontman para kumpirmahing handa na ang unang laro. Umupo siya sa harap ng mga monitor, handang bantayan ang lahat. Sa field, sinabihan ang mga contestants na ang unang laro ay red light, green light. Simple lang ang rules. Kailangan nilang tumawid sa field sa loob ng 5 minuto. Kapag sinabi ng estatwang green light, pwedeng lumakad. Pero kapag red light, dapat hindi gumalaw. Kapag may nakita itong galaw, eliminated ka. Maayos ang simula ng laro. Mukhang normal lang hanggang sa may nakita ang estatwa at isang player ay biglang na-eliminate, binaril at namatay sa lugar. Nagulat ang iba, hindi makapaniwala sa nangyari. Nang muling tawaging green light, sinubukan ng kaibigan ng biktima na lapitan ang katawan. Hoy, eliminated ka na, tanga! Huwag ka nang magpanggap! Takot na takot ang player, sinubukan nitong tumakbo pabalik sa starting line. Pero binaril din siya sa harap ng lahat. Nagkagulo ang mga players, nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon at na-detect ng estatwa ang maraming galaw. Ang resulta ay isang malagim na pagpatay kung saan bumagsak ang mga katawan malapit sa entrance. Naging slaughterhouse ang field at iilan lang ang nakatigil sa takot, hindi makagalaw. Samantala, sa control room, pinapanood ng frontman ang pagpatay sa mga monitor habang umiinom ng alak at nakikinig sa jazz na tinutugtog ng mga nakakatakot na mechanical doll. Nang humupa ang gulo, ang mga natirang contestants ay nakatigil, paralisado sa takot. Pero isang player ang naiiba, ang matandang may number 1. Ngumiti siya habang kumpiyansang lumalakad, hindi takot sa deadly stakes. Ang kanyang kalmadong aura ang nagbigay ng lakas sa iba. Red light. Na-inspire ang iba sa kumpiyansa niya at mas maingat na nagpatuloy. Si Gi-hun, nakadapa pa rin sa lupa, hirap maglakad. Sinabihan siya ni Sang-woo na gamitin ang ibang players bilang takip. Sumunod si Gi-hun, nag-ingat sa paglakad at nagtago sa likod ng iba.
Ginawa rin ito ng pickpocket girl. Matalino siyang nagtago sa likod ng dating boss niya. Sino yan? Naririnig kita. Yung nagtaksil sa'yo. Putang ina mo, gusto mo bang gaguhin kita ulit? Bitawan mo ako. Huwag kang mangatog, gago. Red light. Habang nagpapatuloy ang laro, marami ang napatay sa mismong finish line. Nawalan ng balanse si Gi-hun nang mag-announce ng red light, pero inabutan siya ng player 199 sa kanyang collar. Hindi siya nahulog. Parehong nakatawid sa huling segundo bago mag-timeout. Ilang contestants, kabilang sina Gi-hun, Sang-woo, ang matanda, at ang pickpocket girl, ang nakarating sa finish line at nakaligtas sa unang laro. Samantala, sistematikong ina-eliminate ng mga guards ang mga natitira sa field. Isang malaking mechanical roof ang sumasara sa buong palaruan, at habang lumalayo ang camera, makikita na ang buong laro ay nangyayari sa isang liblib na isla. Nagsimulang maglinis ang staff, kinokolekta ang mga bangkay. Nakakadisturbing makita na may ilan pang buhay pero sunod pa rin sa pagkasunog sa mga furnace. Ang mga nakaligtas na contestants ay dinala pabalik sa dormitoryo, halatang nanginginig pa sa nakita nilang karumaldumal na pangyayari. Pinasalamatan ni Seong Gi-hun, si player 199 at si Cho Sang-woo sa pagligtas sa kanya sa laro. Pumasok ang staff at binati ang mga players sa pagtapos sa unang round. Ngayon, may dalang mga rifle. Ipinahayag ng Square Mask Guard ang resulta. Mula 456, naging 201 na lang ang contestants. Ibig sabihin, 255 ang namatay. Isang babaeng contestant ang biglang lumuhod, nagmamakaawa sa staff na payagan siyang umalis. Nangako siyang babayaran ang lahat ng utang niya at sinabing may anak siyang hindi pa nairehistro at wala pang pangalan. Ang kanyang pagmamakaawa ang nag-trigger sa iba, sumama rin sa paghingi ng kalayaan. Malamig ang sagot ng Square Mask Guard. Mukhang may mali kayong pagkakaintindi. Hindi namin kayo sinasaktan o pinipilit bayaran ang utang ninyo. Paalala lang, nandito kami para bigyan kayo ng pagkakataon. Pero pinapaalala ng staff ang unang 2 patakaran. Una, hindi pwedeng tumigil sa paglaro kapag nagsimula na. Pangalawa, ang sino mang tumanggi ay maa-eliminate. Natigil ang lahat sa banta ng kamatayan. Pero itinuro ni Sang-woo ang 3 patakaran. Consent Form Clause 3. Kapag nagkasundo ang lahat ng players na itigil ang laro, pwede itong matapos. Mali ba ako? Sumang-ayon ang staff, pero iminungkahi nilang ipakita muna ang premyo bago bumoto. Dramatikong ibinaba ang malaking piggy bank at pinuno ng mga bundle ng pera, nagpatahimik sa lahat. Ipinaliwanag ng staff na 100 milyong won ang idinadagdag sa premyo kada eliminated player. Dahil 255 ang namatay, ang kabuuang premyo ay 25 bilyon 500 milyong won, isang halagang kayang baguhin ang buhay nila. Pero may catch, kung ititigil nila ang laro, ang pamilya ng mga namatay ay makakatanggap ng 100 milyong won bawat isa, pero ang mga natirang contestants ay aalis ng walang natanggap. Sir, so kung makukumpleto namin ang 6 na laro, magkano ang makukuha namin? Dahil 456 ang players, ang kabuang premyo ay 45 bilyon 600 milyong won. Ang tukso ng malaking premyo ang nagpabago ng isip ng ilang players na unay tutol sa laro. Nagsimula ang opisyal na botohan, inayos ayon sa reverse order ng kanilang mga numero. Si Gi-hun bilang player 456 ang unang bumoto, pinili niyang itigil ang laro. Habang nagpapatuloy ang botohan, lumalaki ang tensyon habang nagkakalapit ang resulta. Pagkatapos ng mahabang suspense, pantay ang bilang. Ang desisyon ay nasa kamay na ni player number 1, ang matanda. Kinakabahan si Gi-hun, akala niya pipiliin ng matanda na may brain tumor at walang mawawala na ipagpatuloy ang laro. Pero nagulat ang lahat nang iboto nito ang pagtatapos. Sa desisyong ito, sumang-ayon ang majority na itigil ang laro at inanunsyo ng staff na pauuwiin na sila. Okay, pwede nang umalis ang gustong umalis, pero hayaan natin ang mga gustong magpatuloy. Pero idinagdag nila na kung sakaling gusto ulit ng karamihan na maglaro, makikipag-ugnayan sila. Sa susunod na eksena, si Gi-hun at ang pickpocket girl ay biglang ibinaba mula sa van na nakatali ang mga kamay. Tinulungan ni Gi-hun ang babae, umaasang tutulungan din siya pabalik. Sandali, anong ginagawa mo? Dapat mo akong kalagan. Oh, bakit? Tinulungan kita. Ano ba yan? Pagkakalag ko sa'yo, hahabulin mo na naman ako para sa pera mo. Siyempre, hahabulin kita. Nakumbinsi niya itong kalagan siya at nangako siyang kalimutan ang ninakaw na pera. Sinusumpa ko sa pangalan ng nanay ko. Pero pagkakalag sa kanya, agad niyang hinabol ang pera. Ibalik mo ang pera ko. Ganun lang ba ang halaga ng nanay mo sa'yo? Isang katulad na eksena ang nangyari kina Sang-woo at player 199. Hiningi ng binata ang phone nito para tumawag.
Pumunta sila sa convenience store kung saan bumili si Sang-woo ng power bank para makapag-charge. Nang mag-on ang phone, dagsa ang mensahe mula sa mga nagpautang at pulis, nagpapaalala sa malubha niyang sitwasyon. Sa kabila nito, binilhan niya ng ramen ang bagong kaibigan at pinautang ng phone. Salamat, sir. Labis itong nagpatibok sa puso ng binata. Hindi niya inasahang may magpapakita sa kanya ng kabaitan. Ipinagtapat niyang lalakarin niya mula Seoul hanggang sa probinsya nila. Dahil sa awa, binigyan siya ni Sang-woo ng pamasahe. Wala akong pambayad sa iyo. Hindi kita sisingilin, kunin mo na, okay? Salamat. Maraming salamat, sir. Tigilan mo na yang sir na yan. Pasensya na. Naghiwalay sila pagkatapos. Samantala, diretso si Gi-hun sa presinto para i-report ang kidnapping at deadly games. Pero tinawanan lang siya ng mga pulis. Ang kwento niya tungkol sa mga laro ng bata at paglabas dahil sa botohan ay mukhang katang-isip. Habang nagkakagulo, napansin ni Detective Hwang Junho ang eksena. Ibinigay ni Gi-hun ang business card na natanggap niya, umaasang magsisilbing ebidensya. Tinawagan ng pulis ang numero, pero isang random na babae ang sumagot. Walang kaalam-alam sa sinasabi nila. Lalaruin ko lahat ng games na gusto nyo. Kung gusto mong maglaro, pumunta ka sa internet cafe. Ano ba yan? Manyakis ka ba? Lalo lang silang hindi naniwala at pinalayas si Gi-hun sa presinto. Pagkatapos, lumapit si Junho sa kasamahan at nagtanong tungkol kay Gi-hun. Napansin niya ang business card na may geometric symbols at nagtaka. Pagbalik ni Gi-hun sa bahay, wala ang kanyang ina. Nakabukas ang pinto na hindi karaniwan. Naguluhan siya at lumabas kung saan nakita niya si Sang-woo na nakamasid sa malayo sa kanyang ina. Sinubukan niyang himukin ang kaibigan na magsimula ulit at aminin ang katotohanan, pero ibinunyag ni Sang-woo ang malupit na realidad. 6 na bilyong won. 6 na bilyon? Akala ko 600 milyon. Hindi nila alam ang lahat. Inamin niyang ginamit pa niya ang bahay at tindahan ng ina niya bilang collateral sa mga utang. Naantala ang usapan nang tumawag ang ospital. Nagmadali si Gi-hun at nakita ang kanyang ina na may malalang diabetes dahil sa matinding sakit. Nasiraan siya ng loob nang makita ang mga sugat sa paa nito. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Pwede pa siyang gamutin, pero kung lumala, baka kailanganin ng putulin ang mga paa nito. Kahit ganito ang kalagayan, gustong umuwi ng ina ni Gi-hun dahil wala silang pambayad. Pinigilan siya ni Gi-hun, nagmamakaawang manatili. Pero naalala niyang siya mismo ang nag-cancel ng insurance nila at nagsugal ng pera. Tumagos ang mga salita nito at nangako si Gi-hun na hahanap siya ng paraan para maalagaan ang ina. Makikita si Detective Hwang Junho na kausap ang kanyang ina tungkol sa pagkawala ng kapatid niya. Ilang araw nang walang balita ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa ina na magpa-file siya ng missing person report kinabukasan. Nagpa siya si Junho na bisitahin ang apartment ng kapatid para maghanap ng mga clue. Habang naghahanap, natagpuan niya ang isang itim na gift box. Nakakakilabot na kahawig ng mga kabaong sa laro. Sa loob nito ay ang parehong business card na ipinakita ni Gi-hun sa pulis. Ang pagkakatuklas na ito ang nagpatunay kay Junho na maaaring may koneksyon ang kwento ni Gi-hun sa pagkawala ng kanyang kapatid. Samantala, bumisita ang pickpocket girl sa kanyang nakababatang kapatid na nakatira sa orphanage. Nabunyag na siya ay isang North Korean defector na ang mga magulang ay naiwan pa rin sa North Korea. Pinatahan niya ang kapatid at nangakong aalisin siya sa orphanage sa susunod na taon. Pagkaraan, kinonfront niya ang lalaking binayaran niya para tulungan ang kanyang mga magulang. Inamin ng lalaki na siya ay middleman lang at nalaman niyang ninakaw ng broker ang pera at tumakas papuntang China. Iminungkahi niyang kumuha ng bagong broker pero mas mataas na ang bayad ngayon. Galit na galit, binuhusan niya ito ng mainit na kape at binantaan ng kutsilyo, nangakong babayaran ang bagong presyo pero babalikan siya kung mabigo ulit. Habang umaalis, napansin ng lalaki na ninakaw na pala niya ang kanyang pera. Si Player 199 na ang tunay na pangalan ay Ali Abdul ay pumunta sa trabaho para kausapin ang kanyang amo. Si Ali ay isang migrant worker mula Pakistan na nagtrabaho sa Korea pero 6 na buwan na siyang hindi nasasahuran. Sa desperasyon, pumasok siya sa opisina ng amo at hiniling ang kanyang sahod. Ang amo, naglalaro lang ng online game, ay naging bastos at tumangging magbayad kahit may malaking halaga ng pera sa mesa nito. Nagsinungaling ito na wala siyang pera. Hindi mo ba naalala? Sinabi ko nang wala akong pera. Wala talaga akong pambayad sa iyo. Ipinakita ni Ali ang kanyang kamay kung saan nawala ang 2 daliri dahil sa trabaho at hindi man lang siya nakapagpagamot. Pero hindi pinansin ng amo ang kanyang mga pakiusap at sinubukang umalis. Dahil sa init ng ulo, hindi sinasadyang itinulak ni Ali ang amo sa isang mabigat na makina na ipit ang mga daliri nito.
Habang sumisigaw sa sakit ang amo, kinuha ni Ali ang pera at tumakas. Pag-uwi, ibinigay ni Ali ang ninakaw na pera sa asawa at pinilit itong umuwi na sa Pakistan kasama ang anak. Nangakong susunod siya pero kailangan nilang umalis agad para sa kaligtasan. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Alam niyang maaaring ito na ang huling pagkikita nila. Samantala, tumawag si Cho Sang-woo sa kanyang ina at patuloy na nagsisinungaling na nasa Amerika siya. Masayang-masaya ang ina, nagtatanong kung kumakain ba siya ng maayos at komportable ba siya sa ibang bansa. Maganda ang usapan hanggang sa matapos ang tawag, walang kamalay-malay ang ina sa katotohanan. Sandali lang, dumating ang mga pulis sa tindahan ng ina ni Sang-woo. Sinabihan siya na iniimbestigahan ang anak dahil sa pagnanakaw ng pera ng mga kliyente. Humihingi sila ng impormasyon kung makikipag-ugnayan ito. Nabigla at napahiya ang matanda sa harap ng mga suki. Sa parehong oras, nakaupo mag-isa si Sang-woo sa apartment, nakasuot ng kanyang suit. Lumubog siya sa mainit na batya, handang gawin ang hindi inaasahan. Habang naghahanda, may tumunog sa doorbell. Nagulat siya, at nang tingnan, may business card na may pamilyar na geometric symbols na ipinasok sa ilalim ng pinto. Samantala, hirap na hirap si Seong Gi-hun na maghanap ng paraan para sa pagpapagamot ng ina. Sa desperasyon, humiram siya ng pera sa kaibigan, pero tumanggi ito. Dahil sa stress, nagpakalasing siya. Habang nagiinom, sumama sa kanya ang matanda at nakipagkwentuhan. Ikaw, player 456 ka, di ba? Oo, ako nga yun. Nag-inom silang magkasama at nagbahagi ng mga plano. Nagulat si Gi-hun nang aminin ng matanda na babalik siya sa laro. Nagalit si Gi-hun at tinanong kung paano niya gustong bumalik sa bangungot na iyon. Pero ipinaliwanag ng matanda na tama ang mga guard. Mas masahol pa ang buhay sa labas kaysa sa laro mismo. Ayaw niyang maghintay na lang na kunin siya ng kamatayan. Samantala, ang gangster na si Jang Deok-soo ay inutusan ang mga tauhan na tipunin ang grupo. Balak niyang makipag-ugnayan sa mga organizer ng laro at kapag dumating ang van, huhulihin nila ang driver para malaman ang lokasyon ng laro at premyo. Pero nag-alinlangan ang kanyang tauhan at naalala si Deok-soo sa malaking pagkatalo nito sa kasino sa Pilipinas kung saan nagkaroon siya ng utang sa lokal na mafia. Paano mo nalaman yan? Ipinagtapat ng tauhan na wala nang gustong makipagtrabaho kay Deok-soo. Nagtraidor pala ito at nakipagsabuatan sa mafia ng Pilipinas. Biglang dumating ang mga tauhan ng kasino para maningil. Sa galit, pinatay ni Deok-soo ang kanyang tauhan dahil sa pagtatraidor. Habang papalapit ang mafia, wala siyang choice kundi tumakas. Sa huli, tumalon siya sa tulay patungo sa ilog para makaalis. Pumunta si Gi-hun sa dating asawa para humingi ng tulong pero tumanggi ito. Habang nag-uusap, dumating ang bagong asawa nito at ang mga anak. Lumabas si Gi-hun pero hinabol siya ng lalaki at binigyan ng pera para layuan ang pamilya. Sisiguraduhin kong babayaran kita. Hindi mo kailangang bayaran, basta huwag mo na kaming guluhin. Sa galit, sinuntok ni Gi-hun ang lalaki at sinabing hindi pwedeng kunin sa kanya ang anak niya. Akala mo ba nabibili ng pera ang lahat? Sa sandaling iyon, nakita siya ng anak na sinasaktan ng stepfather nito. Tiningnan siya ng bata ng may panghihinayang. Pagkaraan, naglalakad pa uwi si Gi-hun. Si Detective Hwang Junho ay naghihintay sa labas. Tinanong ni Junho tungkol sa card pero binrush off lang siya ni Gi-hun na nagsabing lasing lang siya nung nag-report sa pulis. Pinipilit siya ni Junho pero wala siyang pakialam. Nang pumasok siya sa bahay, napansin niyang nakadikit ang card sa pinto. Sa susunod na eksena, naghihintay si Gi-hun sa van para sunduin. Gayon din sina Sang-woo, Ali, ang matanda, ang gangster at ang pickpocket girl. Sumakay sila sa kani-kanilang van at muling inabutan ng gas. Pero ang pickpocket girl ay nagpigil ng hininga para manatiling gising at nagpanggap na tulog. Samantala, lihim na sumunod si Detective Junho kay Gi-hun. Lahat ng van ay nagtungo sa isang daungan kung saan inilipat ang mga contestants sa isang barko. Hindi napansin, kumapit si Junho sa ilalim ng van ni Gi-hun at nakasakay din. Pagkaraan ng ilang oras, sinimulang iskan ng mga staff ang mga tenga ng players. Si Junho, nagtatago sa loob ng van, ay nagpanggap na walang malay. Nang subukang iskan ng guard, mabilis niya itong inawat at inalisan ng malay. Isinuot niya ang uniforme ng guard, inilagay ang ID nito sa bulsa at itinapon sa dagat. Nang lumabas si Junho, may staff na napansin siya at tinawag. Nagpaliwanag si Junho na nahilo siya pero sinabihan siya ng square mask guard na bawal magsalita ang lower ranked guards. Nakalimutan mo ba ang mga patakaran? Hindi ka pwedeng magsalita hanggat hindi ka pinapayagan ng superior mo. Maliwanag na ang square masks ang pinakamataas na ranggo habang ang circles ang pinakamababa at walang karapatang magsalita. Dumating ang barko sa isla at dinala ang mga walang malay na contestants sa isang hall.
Habang tulog pa rin sila, pinalitan ang kanilang damit at kinuha ang mga gamit. Pero ang pickpocket girl, nagising pa rin, ay nakatago ng isang maliit na kutsilyo sa bulsa. Nagising ang mga players sa hall. Nagkita muli sina Gi-hun at ang matanda. Sumunod sina Sang-woo at Ali. Nagpasya silang magtulungan na naniniwalang mas malaki ang tsansa nilang makaligtas sa susunod na round. Sumama ka na lang sa amin. Alam naman nating malakas siya. Kayang-kaya niya akong buhatin ng isang kamay lang. Salamat, sir. Tigilan mo na yang sir na yan. Samantala, si Deok-soo ay bumuo ng sariling grupo at nilapitan ang pickpocket girl para sumali sa kanya. Ayaw nito sa kanya at tahol na tumanggi. Huwag kang sasama sa kanya. Tanga tong hayop na to. Ninanakawan pa niya sarili niyang mga tauhan para mapuno ang bulsa niya. Hanggang sa naglakas loob siyang nakawan pati ang boss niya, kaya nasabit at napasok dito. Alam mo ang tawag sa iyo sa amin? Gago kang revolusyonaryo. Naantala ang kanilang pagtatalo nang dumating si Player 212, ang babaeng nagmakaawa dati dahil sa sanggol niya. Sinubukan nitong akitin si Deok-soo para sumali sa grupo nito, pero ininsulto lang siya at iniwan. Sa ibang lugar, nagulat ang isang square mask guard kay frontman na sa 200 isang players, 187 ang bumalik. 73% ang re-entry rate. Bantayan ang mga hindi bumalik. Pagkatapos, pinauwi ang mga staff at inutusan na pumunta sa kani-kanilang kwarto. Si Hwang Junho, nakapasok pa rin bilang undercover, ay pumunta sa itinalagang kwarto at nalaman na ang kanyang numero ay 29. Napansin niya ang surveillance camera na nakatingin sa kanya. Sa gabi, nag-ingay si Player 2-12, kumakatok sa pinto at nagwawalang gustong gumamit ng banyo. Una, ayaw siyang payagan ng mga guard pero nang bantaan niyang ihi sa sahig. Ayan na, gusto niyong marinig ang tunog ng ulan? Napilitan silang palabasin siya. Sinamantala ito ng pickpocket girl at sumabay sa kanya. Nagmamakaawa ako para lang makapagbanyo, tapos uupuan mo lang yan? Pagpasok sa cubicle, kinuha ni 2-12 ang nakatagong kapsula na nakabalot sa balon mula sa kanyang pagkakakilan. Laman nito ay ilang sigarilyo at lighter. Pero si Sae-byok ginamit ang kutsilyo para buksan ang vent sa kisame. Pumasok siya sa ventilation system at tahimik na nag-explore ng pasilidad. Napunta siya sa vent sa ibabaw ng kusina at nakita ang malaking halaga ng asukal na tinutunaw. Habang nag-iimbestiga siya, pinapatagal ni 212 ang oras. Ang hirap, para akong nanganganak. Nang kumatok na ang guard at pilit siyang pinapabalik, mabilis na bumalik si Sae-byok bago siya mahuli. Ibinahagi niya ang nakita kay 2-12 pero hindi ito interesado. Narinig ang usapan nila ni Cho Sang-woo. Samantala, si Junho ay nasa kwarto pa rin, tahimik na nagsusulat ng mga obserbasyon. Bigla niyang narinig ang malakas na ubo mula sa katabing kwarto. Kinabukasan, sa head count, napansin ni Junho na ang kanyang kapit-kwarto, ang umuubo, ay titig ng titig sa kanya. Ginising ang mga players at binigyan ng tinapay at gatas para sa almusal. Sabay-sabay kumain sina Seong Gi-hun at ang grupo nito unti-unting nagkakasundo. Nagkwentuhan sina Gi-hun at ang matanda tungkol sa kanilang kabataan at sinabi ng matanda na naalala niya ang anak niya kay Gi-hun. Si Ali Abdul, palaging mabait, ay nagpasalamat sa grupo sa pagbabahagi ng pagkain, habang si Sang-woo ay nanatiling tahimik at walang emosyon. Habang nag-uusap, may announcement na magsisimula na ang susunod na laro. Nalaman ni Player 111 ang lihim na mensahe sa kanyang tinapay na nagpapakita kung ano ang susunod na laro. Maliwanag na may insider sa mga guard na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Habang papunta sa laro, nilapitan ni Sang-woo si Sae-byok at tinanong kung ano ang nakita nito. Una, ayaw magsalita ng babae, pero nang kumbinsihin siya, defector ka, di ba? Lahat ng laro dito ay mga larong pambata. Ang susunod ay ganun din. Kung sasabihin mo sa akin ang nakita mo, baka mahulaan ko. Ibinunyag ni Sae-byok na nagtutunaw ng asukal ang mga staff. Nang makarating sila sa isang malaking playground, napansin ni Sang-woo ang mga hugis sa dingding at agad niyang naunawaan ang laro. Kailangang hugutin ng mga players ang partikular na hugis mula sa honeycomb nang hindi ito nababasag. Alam niyang mahirap ang laro kaya itinago niya ang impormasyon. May naiisip ka? Wala pa. Pinili niya ang pinakamadaling hugis para sa sarili, ang tatsulok. Pinayuhan pa niya ang grupo na pumili ng iba't ibang hugis. Makinig kayo! Una siya sa business school ng Seoul National University. Sa amin, siya ang genius, ang batang prodigy. Si Gi-hun, walang ideya, ay pinili ang pinakamahirap, ang payong. Muntik na siyang babalaan ni Sang-woo, pero nagdesisyon siyang manahimik, inuuna ang sariling kaligtasan. Nang makuha nila ang honeycomb, agad na naunawaan ni Gi-hun na malaki ang problema niya. Patay ako. Halos imposibleng makuha ang hugis ng payong nang hindi nababasag.
Si Sang-woo at Sae-byok ay parehong may tatsulok, si Ali ay may bilog. Ano ibig sabihin nito? Samantalang ang matanda, si Deoksu at si 212 ay may bituin. Nagsimula ang laro at tumaas ang tensyon habang pinapatay ng mga guard ang mga nabasag ang honeycomb. Madali lang kay Sang-woo at Sae-byok ang tatsulok at natapos din agad si Ali sa bilog. Samantala, nagtago si 212A sa ilalim ng slide at ginamit ang lighter para initin ang karayom, mas madaling tunawin ang asukal. Hindi siya nahuli at nakumpleto ang hugis. Pagkatapos, ibinigay niya ang lighter kay Deoksu para paboran siya kahit ininsulto siya nito. Hirap na hirap sina Gi-hun at ang matanda. Nang tumulo ang pawis ni Gi-hun sa honeycomb, napansin niyang natutunaw ang asukal. Bigla siyang nagka-idea. Tama, pwede ko itong tunawin mula sa likod. Manipis ang outline, kaya unang matutunaw. Sinimulan niyang dilaan ang honeycomb para papanipisin. Napansin ito ng iba, kasama ang matanda, at ginaya siya. Sa huling sandali, nagawa ni Gi-hun na makuha ang hugis ng payong at pumasa. Nakalusot din ang matanda. Pero ang mga nabigo ay pinatay sa harap nila at labis ang takot ng mga nakaligtas. Pinapanood ni frontman ang lahat sa monitor. Nasindak si Junho sa kalupitan ng laro. Nilapitan siya ng Square Mask Superior. Number 29, ano ang tungkulin mo ngayon? Ang tungkulin ko ay, dapat mo nang dinadala ang mga eliminated players. Bakit nandito ka? Pasensya na, hintayin ko matapos ang laro. Isang player na nabigo ay tumangging tanggapin ang kapalaran at binihag ang isang staff. Pinilit niyang tanggalin ang maskara nito at nakita niyang bata lang ito. Bata ka lang, anong ginawa nila sa iyo? Dahil sa guilt at despair, ginawa ng player ang hindi inaasahan. Dumating si frontman at pinatay ang staff na nagdeklarang walang dapat makakita ng mukha ng sinuman. Samantala, nagpapatuloy si Junho sa paglilinis at nakita ang maskara ng namatay na staff, ang superior na tumawag sa kanya kanina. Nakaisip siya. Pinalitan niya ang circle mask ng square mask, nagpanggap bilang high-ranking staff. Ikaw dyan, bakit hindi mo ginagawa ang trabaho mo? Pasensya na po, sir. Paano ako makakatulong? Pagkatapos ng laro, ang mga manlalaro ay ibinalik sa kanilang kwarto. Salamat. Subalit, si player 111 ay hiwalay na dinampot ng mga staff. Ipinakita na ang ilan sa mga staff ay palihim na nagbubunga ng mga organo ng mga patay na manlalaro. Si player 111, isang siruhano, ay tumutulong sa kanin bilang kapalit ng insider information tungkol sa bawat laro na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay at masiguro na tuloy ang kanilang operasyon. Sa 187 manlalarong sumali, 79 ang namatay sa round na ito na nagdagdag ng 7 bilyon at 900 milyong won sa premyo. Kinabukasan, ang mga manlalaro ay binigyan ng kakarampot na almusal, isang itlog at malamig na inumin. Nagreklamo si Deoksu na kulang ito at iminungkahi ni 212 na pumila ng maraming beses para makakuha ng dagdag. Dahil dito, ang ilang manlalaro sa dulo ng pila ay walang nakuha. Nang magprotesta ang isa sa kanila, sinabi ng mga guard, eksaktong bilang lang ang inihanda. Isang babae ang lumapit at ibinunyag na nakita niyang kumuha ng 2 beses ang grupo ni Jang Deoksu na ikinagalit ng isang manlalarong hindi nakakuha ng pagkain. Hinabol nito si Deoksu at sinubukang agawin ang malamig na inumin nito. Galit na galit, sinugod siya ni Deoksu at ang away ay humantong sa isang malupit na labanan. Pinatay ni Deoksu ang lalaki sa harap ng lahat. Nanahimik ang kwarto habang sinuri ni Cho Sang-woo ang lalaki, kinumpirmang patay na ito. Nagmakaawa si Seong Gi-hun sa mga staff na mamagitan kahit tumingin mismo sa surveillance camera para humingi ng tulong sa frontman. Ngunit walang pakialam ang mga staff at inanunsyo lang na eliminated na si player 271 na nagdagdag ng 100 milyong won sa premyo. Ang nakakagimbal na pagbubunyag na ito ay nagpaliwanag sa lahat. Pinapayagan ang pagpatayan at kasama ito sa laro. Mabilis na naunawaan ng grupo ni Deoksu ang advantage nito. Pwedeng patayin na lang nila ang ibang manlalaro para tumaas ang tsansa nilang manalo. Sandali pa, dumating ang ilang staff na may daladalang kabaong at tahimik na inalis ang bangkay. Samantala, patuloy sa pagbubunga ng mga organo ang doktor sa tulong ng ilang staff. Napansin nilang wala si Guard 29 na nagdulot ng problema dahil hindi nila ma-deliver ang mga organo nang wala siya. Pagkatapos ng trabaho ng doktor, sinabihan siya ng mga staff na sumama sa pinakamalakas na grupo para sa proteksyon. Ibinunyag nila na sinadyang kulang ang pagkain sa almusal para magdulot ng gulo at hikayatin ang mga manlalaro na magpatayan at matanggal ang mahihina bago ang susunod na laro. Bago siya ibalik sa hall, ibinahagi rin nila ang detalye ng susunod na laro. Sa hall, takot ang bumalot sa natitirang manlalaro. Nagpasya si Gi-hun
at ang kanyang grupo na manatiling gising buong gabi para protektahan ang sarili. Napansin ni Gi-hun ang babaeng manloloko na nakaupong mag-isa. Hoy manloloko! Inanyayahan niya itong sumama sa grupo nila. Ngunit tumanggi ito, sinabing hindi siya nagtitiwala sa tao. Nang bumalik ang doktor sa hall, tiningnan niya ang paligid, hinanap ang pinakamalakas na grupo. Sinunod ang payo ng staff, lumapit siya sa grupo ni Deoksu at nagtanong kung pwede siyang sumali. Bakit namin papayagan yan? Una siyang inasar ni Deoksu, ngunit nagbago ang tono nito nang lihim na ibunyag ng doktor na alam niya kung ano ang susunod na laro. Samantala, naging alerto ang mga staff, naghahanda para sa tinatawag nilang special game. Inaasahan ang gulo at karahasan kapag namatay ang ilaw. Nang mamatay ang ilaw, kumilos agad ang grupo ni Deoksu, sinugod ang ibang manlalaro. Si Deoksu ang unang pumatay, sinaksak ang babaeng nagsumbong sa kanya gamit ang piraso ng baso. Ang hiyaw nito ay nagising sa lahat at nagkagulo ang buong kwarto. Pinanood ng frontman ang pagpatayan sa pamamagitan ng night vision ng surveillance camera. Inutusan niya ang isang staff na paandarin-andarin ang ilaw. Gawin mo. Ang intermittent na pag-ilaw ay nagpakita ng karahasan. Ang mga bunk bed ay gumuho sa gitna ng kaguluhan at naging madugo ang hall. Tinarget ng grupo ni Deoksu ang babaeng manloloko na desperadong nagdepensa gamit ang kutsilyo kahit nasugatan niya si Deoksu. Ngunit napigilan siya nito, kinuha ang kutsilyo at ihahanda na siyang patayin. Nailigtas siya ng salakay ng isa pang manlalaro si Deoksu na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumakas habang pinapatay nito ang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nagtipon-tipon ang grupo ni Gi-hun ngunit hindi nila mahanap ang matanda. Ang babaeng manloloko na desperado na sa kaligtasan ay sumama sa grupo ni Gi-hun at sama-sama nilang pinagtanggol ang sarili laban sa grupo ni Deoksu. Bigla nilang narinig ang matanda na sumisigaw mula sa pinakamataas na bunk. Nagmamakaawang tumigil na ang lahat, sinabing natatakot siya. Napansin ito ng frontman at kaagad niyang inutusan ang mga staff na pigilan ang karahasan. Pumunta ang mga guard at naibalik ang order sa duguan ng hall. Iniska ng staff ang mga bangkay at inalis ang mga ito. Samantala si Hwang Junho, patuloy sa pagiging undercover, ay lumapit kay Gi-hun at tahimik na nagtanong kung may lalaki bang nagngangalang Hwang In-ho sa mga manlalaro. Hindi namin ginagamit ang mga pangalan dito. Sumunod ang anunsyo. 27 manlalaro ang na-eliminate. Ang mga bangkay ay dinala sa labas at sinunog sa pugon. Pagkatapos ng lahat, nagtaka si Gi-hun sa kakaibang tanong ng guard. At nagpa siya na dapat nang malaman ang mga pangalan ng bawat isa dahil numero lang ang tawagan nila. Iminungkahi niyang magpakilala sila. Seryoso ka? Dahan-dahan nagpakilala sila. Matapos magdalawang isip, sa wakas ay ibinunyag ng babaeng manloloko ang pangalan niya. Kang Sae-byuk. Maganda ang pangalan mo, pero di ko alam kung bagay sa'yo. Nang turno na ng matanda, tila lubog pa siya sa takot sa nangyari kaya nahirapan siyang maalala ang sarili niyang pangalan. Pinaalalahanan siya ni Gi-hun na kailangan lang niya ng pahinga. At magiging okay tayo. Alam mo ba, nai-stress ako. Minsan nakakalimutan ko ring address ko. Samantala, tinutugunan ng doktor ang mga sugat ni Deoksu. Masayang-masaya ang grupo nito sa tagumpay nila na napakarami nilang napatay. Balak nilang patuloy na mag-eliminate hanggang sila na lang ang matira para siguradong sa kanila mapupunta ang premyo. Si Player 212, napansing mas pinapaboran ni Deoksu ang doktor kaysa sa kanya, ay sinubukang muling makuha ang atensyon nito. Inanyayahan niya ito ng paseksi sa restroom. Pagkatapos, sinubukan ni 212 na makuha ang impormasyon kay Deoksu. Pinipilit itong sabihin kung ano ang alam ng doktor tungkol sa susunod na laro. Ginamit niya ang manipulasyon, pinangakong magsasama sila hanggang dulo. Kung ipagkanulo mo ako, papatayin kita, okay? Nang gabing iyon, muling nagsulat si Junho sa kwarto niya. Narinig niyang umuubo ang kapitbahay niya at napansin niyang may pattern ito. Nang isulat niya, na-decode niya ito bilang Morse code. Nakakagimbal ang mensahe. Tinatawag siya ng kapitbahay sa numero niya, 29. Kinabukasan, ginising ang mga manlalaro at inanunsyong magsisimula na ang ikatlong laro. Dinala sila sa isang puting kwarto at inutusan na bumuo ng grupo na 10 tao bawat isa. Si Deoksu, alam na ang uri ng laro, ay inutusan ang kanyang grupo na kumuha ng mas malalakas na lalaki. Nang magtanong si 212 kung pwede siyang sumali, pinalayas siya nito at nagmakaawa siyang isama. Dahil sa kahihiyan at galit, ipinangako niyang papatayin siya sa pagtataksil nito. Samantala si Sang-woo, nag-aalala sa kanilang tsansa, ay nagpuna na ang kanilang grupo ay may kasamang matanda at babae at kailangan nilang kumuha ng mas malalakas na lalaki para balansehin ito. Sumang-ayon ang grupo na maghanap ng isang recruit bawat isa.
Habang naghahanap, napansin ni Saebyok ang isang batang babae na nakaupong mag-isa sa sulok at inanyayahan itong sumali sa kanila. Pumayag ang babae, ngunit kitang kinaayawan ni Sang-woo. Ikaw? Sino ang dinala mo rito? Siya? Sabi ko lalaki lang ang kukunin, di ba? Gusto mo umalis ako? Aalis na ako ngayon. Teka, sandali. Okay lang, dito ka lang. Ang iba ay nakakuha ng isang lalaki bawat isa, ngunit ang matanda ay hindi nakapagdala ng kahit sino, kaya siyam lang ang miyembro ng grupo. Sa huling sandali, si 2012 na tinanggihan ng grupo ni Deok-soo ay sumali sa kanila at kumpleto na silang 10. Dinala ang mga manlalaro sa isang malawak na hall na may matayog na tulay sa gitna. Ang ikatlong laro ay ibinunyag, tug of war. Ang mga patakaran ay simple. 2 grupo ang hihila ng lubid at ang matatalo ay mahuhulog sa tulay at mamamatay. Ang grupo ni Gi-hun na may 3 babae at isang matanda ay tila walang tsansang manalo. Sa kabilang banda, ang grupo ni Deok-soo ay puno ng pinakamalakas na lalaki. Sila ang unang maglaro at nanunood ang iba ng may kaba. Madaling nanalo ang grupo ni Deok-soo, halos agad na nahila ang kalaban sa gilid ng tulay. Ang natalong grupo ay kumapit sa lubid hanggang sa putulin ito ng isang gilotin at nahulog sila sa ibaba. Pagkatapos, kinuha ng mga staff ang mga bangkay at inalis. Tumulong si Junho sa paglilinis. Ang kanyang kapitbahay, ang guard na umubo kagabi, ay kumaway sa kanya at markahan ng krus na dugo ang isang kabaong. Magkasama, inilipat nila ito sa isang lihim na lugar. Susunod na ang grupo ni Gi-hun. Tumayo sila ng nerbyoso, alam na malaki ang disadvantage nila, lalo na't puro malalakas na lalaki ang kalaban. Naku! Habang tumitindi ang tensyon, biglang nagbigay ng pag-asa ang matanda. Oh, Ilnam. Huwag kayong mawalan ng loob. Ang tug of war ay hindi lang lakas ang kailangan. Hirap ka nga lang tumayo, Lolo, kaya tumahimik ka na lang at itabi mo ang lakas mo, okay? Teka muna, pakinggan natin ang Lolo. Kumpiyansa niyang sinabi na siya ang pinakamagaling sa tug of war noong bata siya, kahit na nakatalo siya ng mga malalakas tulad ng mga wrestler. Mabilis niyang itinuro ang mga teknik at hinimok silang sundin ang payo niya. Ang kanyang kumpiyansa ay nagbigay ng konting lakas ng loob sa grupo habang naghahanda sila sa isang imposibleng laban. Habang inihandcuff sila sa lubid, naalala ng grupo ni Seong Gi-hun ang payo ng matanda sa elevator. Ang unang manlalaro ang dapat maging leader na nakatingin sa galaw ng kalaban at nagdidirekta sa grupo. Ang iba ay dapat tumutok sa likod ng ulo niya at tularan ang kanyang galaw. Ang huling manlalaro bilang angkla dapat ang pinakamalakas para stable ang grupo. Posisyon? Dapat salita ng pwesto, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Lahat ng paa ay dapat nakaharap sa unahan at mahigpit na hawakan ang lubid sa ilalim ng kilikili para dagdag suporta. Pinakamahalaga, kailangan nilang magpakatatag sa unang 10 segundo ng laro. Dapat halos nakahiga sila pabalik. Maghintay lang ng 10 segundo. Ang taktikang ito ay makakagambala sa ritmo ng kalaban at magbibigay ng pagkakataong makakontrol nila ang laban. Gamit ang mga teknik na ito, nagsimula ng malakas ang grupo ni Gi-hun, halos mahila ang kalaban sa gilid. Pero bumawi ang kalaban at halos mahulog na sila sa tulay. Sa desperadong sandali, nag-isip si Cho Sang-woo ng huling stratehiya. Sinabihan niya ang lahat na tumapak ng mabilis ng 3 beses sa bilang niya para matumba ang kalaban. Ginawa natin, subukan natin, sa bilang na 3. Sumugod ang grupo. Si Gi-hun, nasa unahan, halos mahulog pero nakahawak pa rin. Umepekto ang plano, natumba ang kalaban at nawalan ng kapit sa lubid. Sinunggaban ng grupo ni Gi-hun ang pagkakataon, hinila nila ng buong lakas at sa wakas ay nanalo sila. Pagod na pagod, bumagsak sila sa sahig, puno ng adrenaline. Habang pauwi sa kwarto, ang babaeng kinuha ni Kang Sae-byok ay tinawanan ang isang kasamahang relihiyoso. Desisyon ng Diyos na manalo tayo? Akala mo dahil sa Diyos ka nakaligtas? Ang dahilan kung bakit humihinga ka pa at nagpapasalamat sa Diyos mo ay dahil sa matandang yon at sa lalaking yon na nag-isip ng stratehiya. Pagbalik sa kwarto, nakita nila ang grupo ni Jang Deok-soo na nag-uusap. Kitang kinaiinisan ni Deok-soo ang kanyang ex, si Player 212, na buhay pa. Samantala, sina Hwang Junho at ang kapitbahay ay nagdadala ng kabaong sa pugon. Pero nang ilagay nila ito, pinindot ng kapitbahay ang isang buton at nahulog ang kabaong sa isang lihim na silid sa ibaba. Kinukuha ng mga organ smuggler ang bangkay at pinapakuha ang doktor. Sa kwarto, nag-uusap ang grupo ni Gi-hun. Sinubukan ni 212 na magpa-charming para makuha ang loob nila. Lahat? 3 hakbang pagsenyasan ko? Nako, ang galing nyo. Paano nyo naisip yon sa gitna ng pressure? Kanina ikaw pa ang tumanggi. Oo, umiyak ka't nagsabi, nasa gilid na tayo, hindi ako pupunta ron. Hoy, ikaw! May visa ka ba? Illegal ka?
Nagpakilala siya bilang Han Minyo. Tungkol dyan, Lola, bakit ka natanggal? Lola? Wag mo akong tawaging Lola. Ako si Minyo. Nakuha mo? Sa usapan, binanggit ni Sang-woo na parang alam na ng grupo ni Deok-soo ang laro bago pa man na nagdulot ng hinala. Habang nag-uusap, inanunsyo na mamamatay ang ilaw sa ilang minuto. Inasahan nilang pwedeng magpatayan ang mga tao sa gabi, kaya nagdesisyon silang gumawa ng barikada gamit ang mga bunk bed. Dapat pumili tayo ng mahinang grupo at unahan sila. Para kang demonyo para sa isang pari. Nagplano rin silang magpuyatan ng pares-pares para bantayan ang bawat isa. Habang nagtatayo ng safe zone ang grupo ni Gi-hun, lumapit si Deok-soo at inasar siya, sinabing walang kwenta ang mga kama para pigilan ang pagpatay. Binalaan ni Gi-hun si Deok-soo tungkol sa sarili nitong grupo, na dahil palagi niya itong inuutusan, baka siya ang unang targetin. Yang mga kasama mong gago dyan, pinagkakatiwalaan mo ba sila? Kung ako yan, pag nagkagulo, ikaw ang una kong papatayin. Ikaw ang pinakamalakas dito. Kitang nag-isip si Deok-soo at nagparamdam ang paranoia. Sinabihan niya ang grupo niya na walang pagpatay ngayong gabi para ligtas siya. Ang matanda ay nag-volunteer na magbantay. Sinabing hindi na kailangan ng tulog ng matanda. Pero sinita siya ng isang bagong miyembro. Sinabing tanga ang magtiwala sa matanda. Samantala, ang mga smuggler ay dinadala ang doktor sa kanilang lihim na silid. Burahin ng isa sa kanila ang footage ng security camera para takpan ang kanilang mga galaw. Sinundan ni Junho ang kanyang kapitbahay at sumama sa aktibidad, unti-unting naiintindihan ang organ smuggling operation. Number 29, narito ka rin pala. Natuklasan niya na ang lalaking pinatay niya sa barko ay kasama rin sa smuggling ring. Pinagalitan si Junho ng ibang smuggler, akala nila siya ang nawawalang guard na hindi sumipot kagabi. Ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang kapitbahay. Akala mo madaling makahanap ng mga diver tulad natin dito? Malinaw na silang dalawa ang responsable sa paghahatid ng mga organo. At ikaw mismo ang maghahatid nito. Habang nag-e-extract ng mga organo ang doktor, minadali siya ng isang guard na nagdulot ng away. Nabunyag na napunta ang doktor sa laro dahil aksidente niyang napatay ang isang pasyente sa operasyon. Namamatay ang ilaw at sina Sang-woo at Ali Abdul ang nagpupuyat para bantayan ang grupo. Nagpasalamat si Ali kay Sang-woo sa pagligtas sa kanya sa laro at inalok siya ng pirasong mais na itinabi niya. Hinati ito ni Sang-woo at tahimik nilang pinagsaluhan habang nagkukwentuhan. Makalipas ang ilang oras, ginising ni Sang-woo si Gi-hun para magbantay. Samantala, hirap makatulog si Deok-soo, kinakabahan sa takot na mapatay. Lalo siyang nabahala nang mapansing hindi pa bumabalik ang doktor mula sa CR. Sumama ang matanda kay Gi-hun sa pagbabantay. Nagkwento si Gi-hun tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya hindi nabayaran ng 10 taon dahil nalugi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Naalala niya ang welga kung saan namatay ang kaibigan niya. Nahagip ng matanda ang kwento at naalala niyang narinig niya ito sa balita. Habang nag-uusap, biglang umiyak ang matanda. Tinry siyang pakalmahin ni Gi-hun at napansin nitong may lagnat siya. Inihiga niya ito pero wala silang tubig para pampalamig. Napansin ito ni Saebyok at inalok ang tubig niya, tinulungan niya ang matanda. Habang patuloy sa pag-e-extract ng organo ang doktor, nagkukwentuhan ang mga guard. Nabanggit ng isa na nag-harvest sila ng organo sa isang manlalarong buhay pa matapos tamaan sa red light, green light. Akala ko patay na, pero biglang kumibot parang zombie. Nakatingin sa akin yung isang matang lumobo. Buhay pa pala, nawalan na ng kidney. Hindi pa nga namin nabenta ng buo dahil isa na lang kidney niya. Natigilan si Hwang Junho. Naalala niyang ang nawawala niyang kapatid ang nag-donate sa kanya ng kidney noong bata sila. Naging suspetsoso siya at nagtanong ng direkta habang palihim na hinahanda ang baril. Teka, bakit mo kailangang magtanong? Nandito ka nung nangyari yon. Ano ba? Hindi mo naalala? Ikaw mismo ang nag-imbento ng bangkay, number 29. Pero naantala ang usapan nang pagalitan sila ng doktor dahil naaabala siya sa trabaho. Pagkatapos, inutusan niya sina Junho at ang kapitbahay na maghatid ng mga organo sa mga buyer sa dagat. Pag-alis nila, tinanong ng doktor ang natitirang staff tungkol sa susunod na laro. Gulat siya nang aminin nilang hindi nila alam. Hindi pa sinasabi sa amin kung ano yon. Nagpanik ang doktor, nagdemandang sabihin sa kanya o mamamatay siya sa susunod na laro. Dinukot niya ang isang staff bilang hostage at nag-away sila hanggang sa mapatay niya ang isa. Tumakas ang doktor sa mga hallway pero nawala siya sa maze-like facility. Sinundan siya ng isang guard hanggang sa playground ng honeycomb game. Pinakalma siya nito, binabalaan na pag nahuli sila, papatayin silang lahat. Inihulog ng guard ang baril at tinanggal ang maskara, nangakong aayusin ang sitwasyon.
Pero habang nagpapababa ng gwardya ang doktor, palihim na kumuha ng kutsilyo ang staff at handang saksakin siya. Bago siya makasugod, dumating ang frontman at binaril siya. Malamig na sinabi ng frontman sa sugatang staff, "Wala akong pakialam kung anong gagawin niyo sa mga patay. Kung ibebenta niyo ang mga organo o kakainin niyo pa, wala akong pake. Pero sa anumang sitwasyon, hindi niyo pwedeng ibigay ang impormasyon tungkol sa mga laro sa mga manlalaro. Nagdusa ang mga taong ito sa inequality at discrimination sa labas at binibigyan natin sila ng huling pagkakataong lumaban ng patas at manalo. Pero sinira mo yun." Pagkatapos, binaril niya ang guard at inutos na patayin din ang doktor. Sa parehong oras, bumaba sina Junho at ang kapitbahay sa emergency exit na sinasabing para lang sa mga VIP. Ang mga VIP, sino sila? Yun lang ang alam ko. Nagduda ang lalaki sa mga tanong ni Junho at pinilit siyang tanggalin ang maskara, binantaan ng kutsilyo. Nang makita niyang impostor si Junho, tinanong niya kung sino siya, pero mabilis na hinugot ni Junho ang baril at nakatutok sa kanya. Inakusahan siya ni Junho na nag-harvest ng organo sa kapatid niyang nagising sa operasyon. Yung tinatawag mong zombie na may isang kidney? Yung nagising sa mesa? Alam mo kung saan napunta yung isa? Nandito. Nasa loob ko. Kapatid ko siya. Pero itinanggi ito ng lalaki. Sinabing babae raw iyon, hindi lalaki. Babae yon, hindi lalaki. Hindi ako nagsisinungaling. Frustrado si Junho, pero sinabi ng lalaki na wala siyang alam. Sa halip, ibinunyag niya na nasa kwarto ng frontman ang mga record ng manlalaro, kung saan posibleng makita ang impormasyon tungkol sa kapatid niya. May secret stairway raw na diretso sa kwarto. Binaril ni Junho ang lalaki at nagtungo sa secret stairway, determinado sa paghahanap. Samantala, dumating ang frontman at ang kanyang staff para imbestigahan ang eksena. Tinanggal ng frontman ang bala at nakilalang galing sa police-issued Smith & Wesson revolver. Nalaman niyang may intruder at inutusan niya ang staff na hanapin ito. Nag-alarma ang facility at nagising ang mga manlalaro. Inutusan silang pumila sa gitna ng kwarto. Ayaw bumangon ng matanda at nalaman niyang naihi ito sa pagkakatulog. Samantala, nakapasok si Junho sa apartment ng frontman kung saan nakita niya ang mga file ng lahat ng sumali sa laro. Nalaman niyang taon-taon pala ito ginaganap. Sa paghahanap, nakita niya ang listahan ng past winners at ang pangalan ng kapatid niya na nanalo noong 2015. Sa hall, nakapila ang mga manlalaro. Napansin ni Seong Gi-hun ang hirap ng matanda at tinulungan ito. Itinali ang jacket sa baywang nito para hindi mahiya. Maraming salamat talaga. Dinala sila sa mga hallway at natakot sila nang makita ang mga bangkay ng doktor at staff na nakabitin sa kisame. Inanunsyo na ito ang mangyayari sa sino mang lalabag sa patakaran para sa personal na interes. Patuloy sa pagkuha ng ebidensya si Junho, kumuha siya ng litrato ng mga dokumento. Biglang may tumunog na telepono at nagtago siya nang pumasok ang frontman. Sumagot ito sa tawag, nagsalita sa Ingles at sinabing maayos ang lahat pagdating ng mga VIP. Nakinig si Junho, sinubukang kumuha ng impormasyon. Pag-alis ng frontman, sinubukan niyang tumawag sa pulis pero hindi nag-connect. Ang mga manlalaro ay dinala sa isang walang lamang puting silid at inutusan na magpangkat-pangkat sa dalawahan. Ang grupo ni Gi-hun ay nag-aatubili, nagkakatinginan ng hindi sigurado habang napagtanto nilang maglalaban sila sa isa't isa. Lumapit si Han Minyo kay Gi-hun. Sinisikap siyang hikayatin na maging kapares. Nang hindi ito sumagot, lumipat siya kay Cho Sang-woo. Kung gayon, ako ang magiging iyong babaeng pangarap buong gabi. Tinanggihan din ni Sang-woo ang alok niya at sa halip ay hiniling niya kay Ali Abdul na maging kapares. Sang-woo, magtulungan tayo. Tumingin si Ali kay Gi-hun, naghihintay ng pagtutol, ngunit sinabi ni Gi-hun na sumunod na ito at naghahanap na ng kapares. Lumapit ang matandang lalaki kay Gi-hun, ngunit dahil alam niyang mahihirapan silang manalo, humingi siya ng paumanhin at tumanggi. Subalit, nais lamang pala ng matanda na ibigay ang kanyang jacket. Sakali lang, ang mga tao rito, baka husgahan ka kapag nawawala ito. Dahil dito, naramdaman ni Gi-hun ang pagkonsensya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paghahanap ng kapares. Sina Kang Sae-byok at ang batang babae sa kanilang grupo ay nagkasundo at nagkamayan. Samantala, may isang lalaking lumapit kay Gi-hun at nag-alok na maging kapares nito. Binanggit niya na dahil patay na ang doktor, may bilang na gansal ang mga manlalaro at ang maiiwan ng walang kapares ay malamang na maaalis. Nag-alala si Gi-hun na baka ang matanda ang mapag-iwanan kaya pinili niyang maging kapares ito. Habang nagkakapares-pares na ang lahat, si Minyo ang naiwang walang kapartner. Nagwala siya, sumisigaw na hindi sila mananalo nang wala siya. Sa kabila ng kanyang pagtutol, hinila siya palayo ng mga gwardya
Dinala ang mga manlalaro sa isang artipisyal na kapitbahayan na kahawig ng isang maliit na bayan na may mga bahay at kalye. Napansin ni Gihun at nang matanda na ang mga eskinita ay kahawig ng kanilang kabataan na nagdulot sa kanila ng matinding pangungulila. Samantala, sina Ali at Sang-woo ay nagpalitan ng pangako na magwawagi sila para sa kanilang mga pamilya. Binigyan ang bawat manlalaro ng isang bag na may 10 holen. Agad na naunawaan ni Seong Gihun ang laro at tinanong ang matanda kung marunong ito. Sa kanyang kaginhawahan, masayang ibinalita ng matanda na magaling siya sa holen noong bata pa sila. Nagbungkahi ito na maging ganjo sila, mga kapares na maghahatian ng holen. Kung isa sa kanila ay malapit ng matalo, magpipinky swear sila bilang ganjo para patibayin ang kanilang samahan. Ngunit nawasak ang kanilang tiwala nang anunsyuhin na maglalaban ang bawat pares. Ang bawat manlalaro ay dapat pumili ng anumang laro gamit ang holen at ang layunin ay makuha ang lahat ng 10 holen ng kalaban. Ang mananalo ay makakaligtas habang ang matalo ay maaalis. Ang anunsyo ay nagdulot ng matinding gulat sa lahat. Marami ang nakipares sa kanilang pinagkakatiwalaan o malalapit na kaibigan. Para sa isang lalaki, mas masakit pa nang malaman niyang kailangan niyang labanan ang kanyang asawa. Naku po, karamihan ay pumili ng mga laro tulad ng paghagis ng holen sa hukay o paghula kung ilan ang hawak ng kalaban. Binigyan sila ng 30 minuto para tapusin ang laro. Gulantang si Gihun sa anunsyo, ngunit ang matanda ay tila na humaling sa mga holen na kalimutan kung bakit siya naroon. Habang nagsisimula ang laro, karamihan ay naglalaro na, ngunit ang matanda ay naglilibot sa kapitbahayan, hinahanap ang kanyang bahay. Dahil sa kanyang demensya, nalilito siya at itinuring ang laro bilang pambata. Kailangan nating gawin ito. Hindi, pambata lang ang larong iyan. Naiinis at desperado, sinubukan siyang pigilan ni Gihun, nagmamakaawa na makipaglaro. Nang tumanggi pa rin ang matanda, nawalan ng pasensya si Gihun at sinalya ito sa pader, sinisigaw na pareho silang mamamatay kung hindi sila sasali. Nanginginig sa takot, napilitan ang matanda. Sa ibang dako, sina Kang Sae-byuk at Ji-young ay umamin na hindi sila marunong ng tradisyonal na laro ng holen. Anong laro ang ating gagawin? Ikaw na magsabi. Alam ng mga boomer ang mga larong ito, 10 holen, at pwede tayong gumawa ng sarili nating laro. Iminungkahi ni Ji-young na maglaro sila ng isang huling round para sa lahat ng holen sa dulo at gamitin ang natitirang oras para mas magkilala. Samantala, sina Ali Abdul at Cho Sang-woo na itinuring na magkapatid ay napilitang maglaban. Nag-aatubili si Ali, ayaw niyang makipaglaro, ngunit pinaliwanag ni Sang-woo na wala silang pagpipilian. Kung gayon, wala ba tayong gagawin? Mamamatay na lang ba tayo? O isa sa atin ang mamamatay para mabuhay ang isa? Dahil hindi marunong si Ali, tinuruan siya ni Sang-woo. Sa kanilang laro, magtatago ang isa ng holen sa kamay at hulaan ng kalaban kung odd o even ang bilang. Kung tama ang hula, makukuha niya ang lahat ng holen sa kamay. Nagsimula silang maglaro at tama ang hula ni Ali sa una, nakuha niya ang 2 holen ni Sang-woo. Habang nagpapatuloy, sunod-sunod ang panalo ni Ali. Gusto ko sanang makipaglaro sa iba. Tumahimik ka at ituloy mo ang laro. Halika. Sa huli, isa na lang ang natitirang holen ni Sang-woo. Lalong nawalan ito ng kontrol, nagagalit. Nandadaya ka. Bakit ko gagawin iyon sa iyo? Paano ka panalo ng panalo? Dapat 50-50 ang tsansa. Ibig sabihin nanloloko ka. Sir, hindi ko gagawin iyon sa inyo. Paano mo ginawa? Sabihin mo. Samantala, nagkwento sina Sae-byuk at Ji-young tungkol sa kanilang pamilya. Ibinahagi ni Sae-byuk na namatay ang kanyang ama habang tumatawid ng hangganan. Nabilanggo ang kanyang ina sa hilaga at siya lang ang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Pangarap niyang manalo para maibalik ang pamilya, mailigtas ang ina at mabigyan ng tahanan ang kapatid. Tumawa si Ji-young at kinainitan siya na mas marami pa raw siyang magagawa sa premyo. Pumunta ka sa Hawaii o kaya sa Maldives at uminom ng mojito. Mojito? Ay, kailangan nating ayusin yan. Kapag nakalabas na tayo, mag-girls night out tayo at gumawa ng mojito, okay? Hindi tayo parehong makakalabas. Nagbahagi rin si Ji-young tungkol sa madilim niyang nakaraan. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang mapang-abusong ama matapos nitong patayin ang kanyang ina at nakulong siya bilang resulta. Wala na raw siyang dahilan para mabuhay kahit na manalo siya. Sa desperasyon, nagsimulang magmakaawa si Sang-woo kay Ali na bigyan siya ng holen sa kabila ng kanilang pagkakaibigan. Tumanggi si Ali dahil kailangan niyang isipin ang sarili niyang pamilya. Nagbantay tayo ng magkasama. Ako ang nagdala sa atin sa tug of war. Nakarating lang siya rito dahil nandito ako. Tulad noong ibinigay ko sa iyo ang pinakamagandang oso. At bago magsimula ito, sumumpa tayong lalabas tayong pareho, hindi ba Ali?
Sinabi ni Sang-woo na may plano siya para pareho silang mabuhay. Dahil walang malay at tiwala si Ali, nakinig siya. Ipinagtapat ni Sang-woo na baka may mga pares na hindi matapos ang laro sa oras at baka magpalit ng kapares ang mga organisador. Iminungkahi niyang huwag muna nilang tapusin ang laro at maghanap ng mga manlalarong konti ang Holen para sa susunod na round. Nag-alinlangan si Ali, ngunit sa huli ay sumang-ayon, lubos na nagtitiwala. Hiningi ni Sang-woo ang supot ng Holen ni Ali na gagawin raw niyang kwintas para hindi mawala. Habang distracted si Ali sa ingay ng putok sa malayo, palihim na pinalitan ni Sang-woo ang Holen ni Ali ng bato. 20 Holen na ang hawak ko. Ang tuntunin ay kahit anong laro para makuha ang Holen ng kalaban at bawal ang karahasan. Tinitiyak ko na walang nasaktan. Samantala, nagsimula nang maglaro si Gi-hun at ang matanda. Sa unang round, 5 Holen ni Gi-hun ang nakuha ng matanda. Sa pagpapatuloy, isa na lang ang natira kay Gi-hun. May isa pa ako! May isa pa akong Holen! Kinabahan, hinulaan niyang odd ang bilang ng Holen sa kamay ng matanda, ngunit even pala ito, kaya talo si Gi-hun. Subalit, ang matanda na tila nalilito ay nakalimutan ang hula ni Gi-hun at hiningi nitong ulitin. Pwede mong ulitin ang sinabi mo kanina? Nakaisip si Gi-hun ng paraan at binago niya ang sagot. Iginiit na tama ang hula niya. Even, natalo ako rito. Mula noon, sinamantala ni Gi-hun ang demensya ng matanda para manalo sa bawat round. Sa bawat tagumpay, lalong bumibigat ang kanyang konsensya. Para bang siya mismo ang pumapatay sa matanda at unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang maubusan ng Holen ang matanda, naalala nito ang kanilang Ganju Pact at hiningi kay Gi-hun na pahiramin siya. Gusto kong maglaro pa. Tumanggi si Gi-hun at naghanda ng umalis. Biglang may inilabas ang matanda, isang Holen na itinago niya sa bulsa imbes na gamitin sa laro. Ngunit muli siyang naligaw, hinahanap ang kanyang bahay. Si Jang Deok-soo ay halos maubusan ng Holen sa isa niyang tauhan. Galit. Iginiit niya ang patakaran ng pagkakapantay-pantay at nagmungkahi ng bagong laro. Maglalaro tayo ng iba. Hindi pwede. Sumunod na kami sa gusto mo. Sabi niyo, pantay-pantay tayo. Ano to? Dapat bagong laro na. Request accepted. Sumang-ayon silang maglaro ng ibang laban. Ang makapaghagis ng Holen sa hukay ay mananalo ng lahat ng Holen sa lupa. Sa huli, swerte si Deok-soo nang aksidente niyang mahulog ang Holen sa hukay kaya siya ang nagwagi. Yung asul na pumasok, akin yun. May 3 minuto na lang, nagdesisyon sina Ji-young at Sae-byok na maglaro ng huling round. Maghahagis sila ng Holen patungo sa pader at ang pinakamalapit ang mananalo. Una si Sae-byok at maganda ang hagis. Nang turno ni Ji-young, sinadya niyang ihulog ang Holen sa kanyang paanan kaya si Sae-byok ang nanalo. Hoy, anong ginagawa mo? Galit na kinausap ni Sae-byok si Ji-young. Sinabing ulitin ito dahil hindi patas. Tumanggi si Ji-young at ipinaliwanag na wala na siyang dahilan para mabuhay. Hindi tulad ni Sae-byok na may kapatid at pangarap na buuin ang pamilya. Nagpaalam sila ng may puso bago si Ji-young ay barilin ng staff. Halika, ikinararangal kong naging kapares kita. Samantala, desperadong hinanap ni Ali si Sang-woo habang nagmamadali ang oras. Nang hawakan niya ang kanyang supot, nalaman niyang puro bato lamang ang laman. Nang malaman niyang niloko siya ni Sang-woo, tumulo ang luha niya sa sakit at pagkabigla. Sandali pa, binaril siya ng gwardya. Player 199 eliminated. Si Seong Gi-hun at ang matanda na lang ang natirang pares. Maglalaro sila ng huling round, ngunit iminungkahi ng matanda na isugal lahat ng Holen. Isusugal mo lahat ng sayo at gagawin ko rin, para patas. Nagantay ako para sa isa mo lang? Anong kalokohan to? Walang sense. Eh di ganun din ang ginawa mo? May sense ba na lokohin mo ang kaibigan mo? Ipinakita ng matanda na nagkunwari lang siyang may demensya para manalo si Gi-hun. Dahil sa labis na pagkonsensya, pinanood ni Gi-hun ng masayang ibigay ng matanda ang huling Holen. Sa'yo na rin yan. Sabi nga, Ganju bodies share marbles. Nagpasalamat ang matanda kay Gi-hun sa oras na ibinahagi nila at ibinalik ni Gi-hun ang yakap bago umalis. Nang papalayo na siya, tinawag siya ng matanda at sinabing naalala na niya ang pangalan nito. Ang pangalan ko ay... Lumabas si Gi-hun at narinig ang putok sa likod, senyales ng kamatayan ni Il-nam. Samantala, inilagay sa kabaong ang katawan ni Ali Abdul ng mga staff. Inutusan ng frontman ang kanyang tauhan na bilisan ang paghahanap sa intruder, lalo't malapit nang dumating ang mga VIP. Ang mga natirang manlalaro ay ibinalik sa kanilang silid. Nagulat si Jang Deok-soo nang makita si Han Min-yo na nakahiga ng payapa sa kanyang kama. Tinawanan siya nito at ipinagyabang na hindi siya sumali sa laro dahil wala siyang kapares.
Ipinaliwanag ni Minyo na patas ang mga laro at dahil wala siyang kapartner ng mamatay ang doktor, nailigtas siya. 17 na lang ang natitirang manlalaro. Sa apartment ng frontman, may tumawag sa telepono. Naramdaman niya agad na may mali. Nang sagutin niya, sinabihang malapit nang dumating ang mga VIP. Pagkatapos, kinuha niya ang baril at tinawag si Hwang Junho na nagtatago pala. Ang balang ipinutok mo ay galing sa Smith & Wesson M60 revolver, standard issue ng pulis sa Korea. Ipinaliwanag ng frontman na laging nakalapag ang telepono sa tiyak na paraan at naiwan itong mali ni Junho kaya nahalata siya. Habang naghahanap siya, may tumawag ulit. Nalaman niyang may natagpo ang bangkay sa north coast ng isla. Umalis siya para imbestigahan, hindi alam na nakatago si Junho sa likod ng istante. Samantala, puno ng panghihinayang at guilt ang mga manlalaro. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay at mabigat ang kanilang ginawa. Ngunit malamig na sinabi ni Cho Sang-woo kay Gi-hun na kalimutan na ito dahil estranghero lang naman daw ang matanda. Isang lalaki na nakipaglaban sa asawa sa huling laro ay hindi mapakali sa guilt. Bigla siyang nagwala at nanawagang tapusin na ang laro sa pamamagitan ng pagboto. Tutol na tutol si Sang-woo at sinabing sulit ang pera sa mga nasawi. Akala mo mabubuhay ang asawa mo kung aalis tayo ngayon? Sinabi niya na kung totoong nagsisisi ang lalaki, dapat pinalitan niya ang asawa niya. Hindi raw mawawala ang guilt kahit umalis sila, kaya kailangan nilang tapusin ang laro. Habang hawak ni Gi-hun ang holen ng matanda, naunawaan niya ang katotohanan sa sinabi ni Sang-woo. Kahit anong gawin nila, hindi nila maitatakas ang mga desisyon nila sa laro. Dumating ang frontman sa North Coast para tingnan ang bangkay na itinapon ni Junho noong una siyang pumasok sa isla. Natagpuan ang ID ni Junho sa bulsa ng patay, kaya akala nila pulis ito. Ngunit nag-iba ang ekspresyon ng frontman nang makita ang ID. Biglang may tumawag, dumating na ang mga VIP. Nagmadali siyang puntahan ang kanyang superior, ang organizer ng laro. Tinanggal nito ang kanyang gintong maskara at inutusan ng frontman na salubungin ang mga VIP dahil ayaw niyang siya ang gumawa nito. Ang mga VIP ay mayayamang dayuhan na nagbebet sa mga manlalaro tulad ng pagtaya sa karera. Binalikan sila ng frontman at dinala sa VIP lounge. Sa silid ng mga manlalaro, walang makatulog sa takot na mapatay. Ang lalaking nawalan ng asawa ay lubog sa despair. Naalala niya ang sinabi ni Sang-woo kaya ginawa niya ang hindi inaasahan. Sa VIP lounge, isang VIP ang nagalit nang makita sa footage na namatay ang manlalaro na tinayaan niya ng $1,000,000. Bakit mo tinayaan ng malaki ang number 69? Kasi magandang numero ang 69. Kadiri. Tumawa ang ibang VIP, ipinakita ang kanilang kawalang paki. Sa usapan nila, lumabas na may katulad din silang deadly games sa ibang bansa. Sinugod at pinatay ni Junho ang isang waiter na inatasan magserbisyo ng inumin sa mga VIP. Nagbihis siya bilang waiter at nagpanggap. Itinago ang kanyang phone sa manggas para lihim na ma-record ang lahat. Sa silid ng mga manlalaro, umugong ang alarma at nagising ang lahat. Nakita nila ang isang kabaong na ipinasok at naunawaan na ang lalaki ay gumawa ng hindi inaasahang bagay. Bago pa man nila maiproseso ang pangyayari, tinawag na sila para sa ikalimang laro. Sa VIP lounge, nagre-relax ang mga bisita sa kanilang marangyang paligid, sabik na nagtatala ng mga taya sa mga manlalaro. Sino ang tinitiyan mo ngayon? 76. Anong rason mo? Kung hindi pwede ang 69, susubukan ko ang 76. Pumasok si Junho na nakadisguise bilang waiter. Isang VIP, lalo na yung manyak, ay napansin siya at pinalapit. Inutusan siyang tumayo sa tabi para masilayan. Dinala ang mga manlalaro sa walang lamang puting silid, pero ngayon ay may 16 na mannequin na may numerong vest. Inutusan silang pumili ng vest ng random. Karamihan ay nagmamadaling kumuha ng gitnang numero, iniisip na delikado ang una o huli. Teka, hindi. Masyadong mapanganib ang mauna nang hindi alam ang laro. Nang lumapit si Gi-hun, ang natira na lang ay una at huling numero. Pinag-isipan niya ang kunin ang unang numero na iniisip na mas may oras siyang tumawid kung mauuna. Pero isang manlalaro ang nagmakaawa na siya na lang ang mauna. Simula noon, palagi akong nagtatago sa likod ng iba kapag takot ako. Ang buhay ko ay parang bagay na hindi ko talaga kontrolado. At ngayon, gaya ng dati, huli akong pipili. Gusto kong kahit isang beses, ako naman ang magdesisyon para sa sarili ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Reluctantly pumayag si Gi-hun at kinuha ang huling numero. Dinala sila sa laro, isang napakalaking tulay na gawa sa glass tiles na nakabitin sa taas. Ipinaliwanag na ang ibang tiles ay tempered glass, kaya 2 tao, habang ang iba ay ordinaryong glass, masisira. Kailangan nilang tumawid sa loob ng 16 na minuto.
Ang unang manlalaro ay napagtanto na ang kanyang posisyon ay parang death sentence. Nakatigil sa takot, ayaw niyang umalis hanggang tinakot siya ni Deoksu na itutulak siya kung hindi siya lalarga. Sa huli, tumapak siya at nahulog sa pangalawang tile. Ang susunod na manlalaro ay tumawid ng ilang hakbang bago nahulog. Ang pangatlo ay sumubok tumalon ng mabilis pero nagkamali. Ang pang-apat ay hirap na hirap sa pag-alala sa ligtas na tiles. Naaalala mo ba ang sunod niyang tinapakan? Hindi ko alam. Ang bilis kasi. Sa kaliwa ata. O teka, kanina muna tapos kaliwa. Nang turno ng naniniwala sa Diyos, nanalangin siya imbes na tumawid, nakakainis sa mga nasa likod. Isang manlalaro ang sumubok siyang itulak pero siya ang nahulog. Ang naniniwala, nagpasalamat sa Diyos ay ironically tinulak din ng susunod. Lalong kinabahan sina Cho Sang-woo, Kang Sae-byok at Seong Gi-hun habang nauubos ang oras. Nang ang nasa harap ni Jang Deoksu ay nahulog, si Deoksu na ang nanguna. Takot na takot, inutusan niya ang tauhan niyang mauna. Tumanggi ito, sinabing buhay ang nakasalalay. Teka mga pare, hindi ako mamamatay para sa iba. Tara na, gawin na natin to. Samantala, ang VIP na nahumaling kay Hwang Junho ay pinasunod ito sa tabi niya. Kailangan ko pong magsilbi sa ibang bisita, sir. Isasama ko to sa tabi ko. May problema? Wala po. Walang hiya siyang naliligaw, pinipilit alisin ni Junho ang maskara. Alam ni Junho na malalagay siya sa panganib pero patuloy ang pressure ng VIP. Kung hindi, papatayin kita bago ako umalis. Walang choice si Junho, kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa private room para alisin ang maskara. Sabik na pumayag ang VIP, dinala si Junho sa kwarto. Pagpasok nila, hinubad ng VIP ang robe at naghintay ng sexual favors. Pero sinakmal siya ni Junho, hinawakan ang groin at binunot ang baril. Pinaalis ang maskara ng VIP, isang mayamang middle-aged Amerikano. Pinarecord ni Junho ang confession nito tungkol sa laro bilang ebidensya. Sa laro, hinamon ni Han Minyo ang tauhan ni Deoksu at itinulak ito, pumalit sa posisyon. Nag-away sila ni Deoksu habang nagigipit sa oras. Sa huling 3 minuto, biglang hinawakan ni Minyo si Deoksu. Tinalikuran mo ako, ngayon mamamatay ka. Sinubukan iwasan ni Deoksu, pero limitado ang galaw niya sa glass. May determinasyon, hinila siya ni Minyo at ibinagsak silang pareho sa tulay. Namatay sila. 4 na lang ang natira. Si Gi-hun, Huli, Sae-byok, Sang-woo at isang matandang nag-claim na glassmaker nasa harap. Eksperto ang glassmaker sa pagkilala ng tempered glass. Sa reflection, mabilis silang nakalapit sa dulo. Kung sinabi mo ito kanina, sana. Bakit ko gagawin yon? Sinubukan tayong patayin ng mga nauna. Nagreklamo ang mga VIP na nawawala ng excitement kaya pinatay ni frontman ang ilaw. Sa huling tile, hindi malaman ng glassmaker kung alin ang tempered. Habang nag-aalala ang grupo, biglang itinulak siya ni Sang-woo para malaman kung safe. Nabasag ang glass at tumapak si Sang-woo sa tamang tile. Sumunod sina Gi-hun at Sae-byok, nakatawid bago mag-time out. Nabasag ang natitirang tiles sa ultrasonic blast. Mga minor cuts lang kay Gi-hun at Sang-woo pero malubha ang sugat ni Sae-byok. Samantala, nag-alala ang frontman at pinahanap ang nawawalang VIP at waiter. Natagpuan nila ang VIP na walang malay, kumpirmadong may problema. Nakita ng frontman si Junho na tumatakas sa secret passage. Habang nag-iimbestiga, napansing nawawala ang oxygen tank. Ibig sabihin, tumakas na ang intruder. Pero may tracker ang tangke, kaya nasubaybayan nila si Junho. Nag-decide ang frontman na personal itong ayusin, sumakay ng bangka para habulin ang fugitive. Sa dormitoryo, 3 manlalaro na lang ang natira. Sang-woo, Sae-byok, Gi-hun, mula sa orihinal na 456. Ang mga kama ay nawala at nakita sa pader ang mga larawan ng nilahukan nilang laro. Kinonfronta ni Gi-hun si Sang-woo, sinisisi sa pagkamatay ng glassmaker. Sumagot si Sang-woo na dapat pasalamatan siya dahil siya ang may desisyon. Alam ng lalaking yon ang tempered glass pero pinanood niya ang mga namatay. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayo. Tigilan mo to. Hindi siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Ang dahilan ay gagawin ko ang lahat para manalo. Tinawag niyang tanga si Gi-hun. Hindi raw nito naiintindihan ang tunay na mundo. Kung ako nasa posisyon mo, di ganun din. Si Sae-byok ay nanahimik lang, nakahiga at hawak ang sugat sa tagiliran. Habang tumitindi ang tensyon, pumasok ang mga staff at binati ang mga manlalaro sa pagtagal nila sa 5 rounds at pag-advance sa ika-6 at huling laro. Binigyan ang bawat manlalaro ng kahon at inutusan na maghanda para sa isang espesyal na bagay. Umurong si Sae-byok sa banyo at hinubad ang kanyang damit. Inilantad ang isang piraso ng baso na nakabaon sa kanyang tiyan.
Sa matinding sakit, hinila niya ito palabas at ginamit ang kanyang shirt para tapalan ng sugat. Sa loob ng mga kahon, nakita ng mga manlalaro ang magagarang formal na kasuotan. Pagkatapos magbihis, inihatid sila sa isang triangular na hapagkainan kung saan sinerbahan sila ng isang marangyang hapunan. Mabilis kumain sina Sang-woo at Gi-hun, ngunit halos hindi humipo ng pagkain si Sae-byok dahil sa kanyang sugat. Nang matapos ang hapunan, inalis ng mga staff ang mga plato at kubyertos, ngunit sinadyang iwan ang mga kutsilyo. Nag-atubili si Gi-hun na kunin ang kutsilyo, ngunit nang mapansin niyang palihim na kinuha ni Sang-woo ang kanya, nagpasya siyang gayahin ito. Samantala, si Junho ay tumatakas mula sa frontman at sa kanyang team. Nakarating siya sa isa pang isla kung saan sa wakas ay may signal na ang kanyang iPhone. Sa desperasyon, sinubukan niyang ipadala ang mga larawan at video na kanyang kinuha sa loob ng pasilidad sa kanyang superior, ngunit masyadong mabagal ang koneksyon. Sa pagkabigo, direkta niyang tinawagan ang kanyang superior at humingi ng backup na hiniling na itrack ang kanyang telepono. Kailangan mong ipadala ang buong squad, police, coast guard, lahat. Lumapit na ang frontman at ang kanyang team habang tuloy-tuloy nilang sinusubaybayan siya. Inutusan ng frontman ang kanyang mga tauhan na dalhin ng buhay ang intruder. Bago pa makapagtangka si Junho na tumakas, naikulong siya sa gilid ng bangin. May kuweba sa likuran niya at armadong staff sa harap. Wala na siyang takas. Lumapit ang frontman at inutusan si Junho na ihulog ang baril. Ang baril mo ay may 5 bala, pero ayon sa regulasyon ng pulisya, dapat walang laman ang isang chamber at isa ay blank. 3 lang ang totoong bala. Nagamit mo na ang isa para pumatay ng lalaki at isa pa para sirain ang kandado. Ibig sabihin, isa na lang ang natitirang bala sa baril mo. Pero tumanggi si Junho at nanatiling nakatayo. 1 bala lang ay sapat na para patayin ka. Sa halip na umatras, lumapit pa ang frontman, kaya binaril siya ni Junho at nasugatan sa balikat. Kahit nasaktan, nanatiling kalmado ang frontman at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag makialam. Pagkatapos, hiniling niya kay Hwang Junho na sumuko at sumama sa kanya. Habang tumitindi ang standoff, hinubad ng frontman ang kanyang maskara. Inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Napatigil sa shock si Junho. Ang nakaharap sa kanya ay ang kapatid niyang matagal niyang hinahanap, si Hwang In-ho. Hinikayat ni In-ho si Junho na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Junho, lubog sa gulat sa natuklasan. Sa kawalan ng ibang opsyon, sa pilitang itinaas ni In-ho ang kanyang baril at binaril si Junho sa balikat. Dahil sa sugat at hindi na makapagpigil, nahulog si Junho pabalik sa dagat sa ibaba. Kitang kinapektuhan si In-ho at isinuot muli ang kanyang maskara. Balik sa pasilidad, ang trio, sina Seong Gi-hun, Cho Sang-woo at Kang Sae-byok ay bumalik sa kanilang silid. Bawat isa'y umurong sa kani-kanilang sulok, iniiwasan ng isa't isa. Maingat na lumapit si Gi-hun kay Sae-byok at tinanong kung okay lang siya. Una, itinutok ni Sae-byok ang kutsilyo sa kanya, pero ibinaba ng tiyakin ni Gi-hun na wala siyang masamang intensyon. Inamin ni Gi-hun na kinuha lang niya ang kutsilyo dahil hindi na siya nagtitiwala kay Sang-woo at iminungkahi niyang magtulungan sila sa susunod na round. Dahil sa sakit, tinanong ni Sae-byok si Gi-hun kung ano ang gagawin niya kung siya ang manalo. Sinabi ni Gi-hun na babayaran niya ang kanyang mga utang, ipapagamot ang kanyang ina at sisikapin maging mabuting ama sa kanyang anak. Ikinuwento naman ni Sae-byok ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na nasa orphanage. Nangako silang aalagaan ang pamilya ng isa't isa kung sino man sa kanila ang manalo. Maya-maya, napansin ni Gi-hun na nakahiga si Sang-woo sa kanyang kama, tila natutulog. Dahil sa galit at kawalan ng tiwala, lumapit si Gi-hun kay Sang-woo gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ni Sae-byok. Pinagalitan niya si Gi-hun at sinabing huwag magpababa sa level ni Sang-woo, dapat manatili siyang tao. Biglang napansin ni Gi-hun ang sugat ni Sae-byok. Dumidugo ang kanyang shirt at kitang-kitang mahina siya. Nagpanik si Gi-hun at sumigaw sa staff, kinalampag ang pinto at hiniling na tulungan siya. Pumasok ang staff, ngunit imbes na magdala ng medical na tulong, may dala silang kabaong. Lumingon si Gi-hun kay Sae-byok at doon niya nakita si Sang-woo na nakatayo sa tabi nito, hawak ang kutsilyo. Sa sandaling hindi siya nakatingin, pinatay ni Sang-woo si Sae-byok sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang lalamunan. Literal na pinatay niya ang babae matapos itong iligtas siya kay Gi-hun, ilang sandali lang ang nakalipas. Dahil sa galit, sinugod ni Gi-hun si Sang-woo at inatake siya. Pumagitna ang mga guard at hinila sila palayo. Walang magawa si Gi-hun kundi panoorin ng helpless ang katawan ni Sae-byok na dinala at sinunog sa pugon. Samantala, sa loob ng banyo, hinugot ng frontman ang bala mula sa kanyang balikat. Habang nakatingin sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng kapatid na nakatingin din sa kanya. Dinala sina Sang-woo at Gi-hun sa huling laro at nagharap sila.
Inanunsyo ng staff na ang huling laro ay Squid Game, ang parehong laro na nilalaro nila noong bata pa sila. Para matukoy ang mga roles, nag-flip sila ng barya. Nanalo si Gi-hun at pinili ang pag-atake. Dinala sila sa field na ginamit sa unang laro, ang red light, green light. Sa gitna ng field, may nakaguhit na hugis-pusit sa lupa. Pinanonood ng mga VIP mula sa itaas habang ipinaliwanag ng frontman ang mga rules ng laro. Inilarawan niya ang Squid Game bilang isang tradisyonal na laro ng mga bata sa Korea. Bilang attacker, kailangang pumasok si Gi-hun sa hugis-pusit at maabot ang ulo nito para manalo. Bilang defender, kailangan pigilan ni Sang-woo si Gi-hun sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng bounce. Kung hindi na makakapagpatuloy ang isang manlalaro sa laro sa anumang dahilan, automatikong mananalo ang kalaban. Hindi makakapagpatuloy? Pwede mo bang ipaliwanag yan? Ibig sabihin nun, patay na ang manlalaro. Ibig sabihin maaari nilang tapusin ang laban sa pamamagitan ng hand-to-hand combat, pagpatayan. Sa lahat ng laro ng mga bata nun, ito ang pinaka-violent at pisikal. Sinabi ng frontman sa mga VIP na lahat ng uri ng karahasan ay pinapayagan sa huling laro, walang restrictions. Pumwesto si Gi-hun sa starting point, itinali ang kanyang sintas habang palihim na kumukuha ng isang dakok na buhangin. Si Sang-woo, na nakatayo sa loob ng hugis-pusit, ay nakahanda na para depensahan ang kanyang posisyon, mahigpit na hawak ang kutsilyo. Tinanong ni Gi-hun si Sang-woo kung naalala niya kung paano nila nilalaro ang Squid Game noong bata sila. Bigla siyang sinugod ni Sang-woo pero ibinato ni Gi-hun ang buhangin sa mga mata nito, pansamantalang nabulag ito at nagtungo sa leeg ng pusit. Habang tumitindi ang tensyon, dumilim ang langit at umulan. Alam ni Sang-woo na galit si Gi-hun dahil sa pagkamatay ni Sae-byok kaya sinubukan niyang bigyan ng dahilan ang kanyang ginawa. Sinabi niya na mamamatay din naman daw ito at pinadali lang niya ang paghihirap nito. Pero hindi nauto ni Sang-woo si Gi-hun at sinabing ginawa lang niya iyon dahil sa kasakiman. Sa huli, inamin ni Sang-woo na pinatay niya si Sae-byok dahil kung hindi, ihihinto ni Gi-hun ang laro para iligtas siya at baka bumoto ang majority na tapusin na ang laro. Hindi kayang tanggapin ni Sang-woo na uuwi siyang walang dala matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Galit na galit, hinugot ni Gi-hun ang kanyang kutsilyo at sinabing pinigilan siya ni Sae-byok na patayin si Sang-woo noong gabi bago nito. Determinado siyang pigilan si Sang-woo sa anumang paraan, kaya sinalakay niya ito. Nagsimula ang brutal na laban nila gamit ang kutsilyo habang tuloy-tuloy na umuulan. Habang nagpapatayan sila, nawala ang kanilang mga armas at nagsimulang magsunggaban sa putik, halatang pagod na pero pinipilit pa rin ng galit. Sa huli, nakuha ni Sang-woo ang kutsilyo at sinaksak si Gi-hun sa hita at ito'y napahandusay sa lupa. Nakatayo sa ibabaw nito, tinanong ni Sang-woo kung naalala niya ang playground na ito mula sa unang laro, ang red light, green light. Nagtangkang saksakin ni Sang-woo si Gi-hun para tapusin ang laban pero tumama lang ito sa palad nito. Nag-retaliate si Gi-hun at kinagat ang binti ni Sang-woo at doon bumalik ang laban. Duguan at pagod, nakaangat si Gi-hun at naipin si Sang-woo sa lupa. Pagkatapos ng ground and pound, hinugot ni Gi-hun ang kutsilyo sa kanyang palad at sinaksak ang lupa sa tabi ng ulo ni Sang-woo. Kahit sa lahat ng ginawa ni Sang-woo, ayaw pa rin siyang patayin ni Gi-hun. Tumayo si Gi-hun at humakbang patungo sa mukha ng pusit para ideklarang winner. Nag-cheer ang mga VIP at idineklara si Gi-hun na nagwagi. Itinaas ng isang staff ang kanyang baril para patayin si Sang-woo, ngunit bago pa niya mahila ang gatilyo, pumagitna si Gi-hun. Tinanong niya kung maaaring tapusin ang laro sa pamamagitan ng mutual agreement para pareho silang makalabas ng buhay. Nag-atubili ang staff at kinontak ang frontman para sa kumpirmasyon. Namangha ang mga VIP, hindi makapaniwalang pinapanood si Gi-hun na handang isakripisyo ang premyo para iligtas ang kanyang taksil na kaibigan. Tiningnan siya ng sugatan at halos walang buhay na si Sang-woo at naalala ang kanilang kabataan. Tinanong niya kung naaalala pa ni Gi-hun kung paano sila pinagluluto ng kanyang ina ng hapunan pagkatapos nilang maglaro noon. Inabot ni Gi-hun ang kanyang kamay, nagmamakaawa kay Sang-woo na sumama sa kanyang umuwi at tapusin ang bangungot na ito ng magkasama. Ngunit si Sang-woo, puno ng guilt at despair, humingi ng tawad kay Gi-hun. Kinuha niya ang kutsilyo sa lupa at ginawa ang hindi inaasahan, tulad ng balak niyang gawin sa banyo bago siya bumalik sa laro. Napatigil si Gi-hun sa shock habang huling humihinga si Sang-woo. Bago tuluyang mawala, huling hiling ni Sang-woo kay Gi-hun, alagaan ang kanyang ina. Durog ang puso, niyakap ni Gi-hun ang walang buhay na katawan ng kaibigan habang luha ay tuluyang dumadaloy. Sa pagkamatay ni Sang-woo, idineklara si Gi-hun bilang huling nagwagi ng Squid Game at tatanggap ng 45 bilyon at 600 milyong won.
Sa susunod na eksena, nasa loob si Gi-hun ng isang limousine na nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata. Kasama niya ang frontman na bumabati sa kanya sa pagkapanalo. Bakit niyo ito ginagawa? Tumaya ka na ba sa kabayo? Pareho lang dito pero dito, sa tao kami tumataya. Kayo ang aming mga kabayo. Pero iginiit ni Gi-hun na malaman kung sino talaga siya. Hindi sinagot ng frontman at sa halip, binuksan ang gas valves ng limo kung saan muling nawalan ng malay si Gi-hun. Sa wakas, huminto ang limo sa tabi ng isang abalang kalsada at ibinagsak si Gi-hun sa lupa. Tinulungan siya ng isang dumadaan at tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. May naramdaman siyang something sa kanyang bibig at inilabas niya ang isang debit card. Diretso siya sa pinakamalapit na ATM at isinaksak ang card ng walang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang kanyang player number bilang PIN. Lumabas sa screen ang balanse, 45 bilyon at 600 milyong won. Nag-withdraw si Gi-hun ng isang 10,000 won ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Isinilid niya ang pera at nagtungo pa uwi. Sa daan, nakasalubong niya ang ina ni Sang-woo na napansin ang kanyang mga sugat. Binigyan siya nito ng isda para sa kanyang ina at nabanggit na matagal na nitong hindi nakikita ang kanyang ina. Sinubukan niyang bayaran ang isda, ngunit tumanggi ito at sinabing ibigay na lang ang pera sa kanyang ina. Nang paalis na si Gi-hun, tinanong siya ng ina ni Sang-woo kung may balita ba siya sa kanyang anak. Pigil ang luha na natiling tahimik si Gi-hun. Alam niyang patay na si Sang-woo. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang ina. Pumanaw ito habang wala siya sa mga laro. Tahimik na humiga si Gi-hun sa tabi nito. Matapos ang lahat ng pagkamatay na nasaksihan niya, parang wala na lang ito sa kanya. Lipat sa 1 taon ang nakalipas. Sumasakay si Gi-hun sa tren, nakatingin sa labas ng bintana na may parehong malungkot at walang ekspresyong mukha tulad noong bumalik siya mula sa laro. Kitang walang nagbago sa kanyang emosyon mula noon. Sa bangko kung saan nakadeposito ang kanyang premyo, sobrang polite ang banker na bumati sa kanya, halatang nabighani sa napakalaking halaga sa account ni Gi-hun. Nabanggit ng banker na nakakagulat na hindi man lang gumalaw ang pera ni Gi-hun o kumontak man lang sa bangko. Tinanong ni Gi-hun kung bakit siya ipinatawag. Inalok siya ng banker na ilipat ang kanyang savings sa VIP account para mas mataas ang interest. Ngunit imbes na sumagot, tahimik na tumayo si Gi-hun at nagulat ang banker nang humingi ito ng 10,000 won. Hindi makapaniwala ang banker pero ibinigay pa rin ito. Gamit ang pera, nagtungo si Gi-hun sa tabing dagat at uminom ng mag-isa. May lumapit na babaeng nagbebenta ng rosas at pinilit siyang bumili. Una siyang tumanggi, ngunit iginiit ng babae na kung hindi niya mabebenta ang mga rosas, malalanta ang mga ito at malulugi siya. Sa kawalang choice, binili ni Gi-hun ang isang rosas gamit ang hiniram na pera. Habang ibinibigay ang rosas, binigyan din siya ng babae ng isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, gulat siya nang makita ang isang gintong business card na may pamilyar na simbolo mula sa laro. Sa likod, nakasulat ang isang address at oras, kasama ang isang postscript. Mula sa iyong Ganju, kami ay Ganju. Napuno si Gi-hun ng disbelief, ngunit may kakaibang determinasyon. Naunawaan niyang ito na ang pagkakataon para malaman ang katotohanan tungkol sa mga laro at sa mga taong nasa likod nito. Pumunta si Gi-hun sa address na nakasulat sa card at pumasok sa isang kwarto kung saan nakahiga sa kama ang isang matandang lalaki. Nang lumapit siya, napatigil siya sa shock. Si player number 1, si Oh Il-nam. Tinanggal ni Il-nam ang kanyang oxygen mask at titig ng titig si Gi-hun, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Humingi ng tubig si Il-nam at tahimik itong ibinigay ni Gi-hun. Nang makapag-compose, inis na tinanong ni Gi-hun kung sino talaga si Il-nam, kung siya ba ang mastermind sa likod ng mga laro at bakit siya hinayaan na mabuhay. Hindi pinansin ni Il-nam ang mga tanong at sa halip, itinuro ang isang lasing na nakahandusay sa kalsada sa ibaba. Tinanong niya si Gi-hun kung nagtitiwala pa rin ba siya sa mga tao matapos ang lahat ng nangyari. Lalong nainis si Gi-hun at inulit ang kanyang mga tanong. Sa huli, nagmungkahi si Il-nam ng isang laro. Kung may tutulong sa lasing bago mag-midnight, si Gi-hun ang mananalo at sasagutin niya ang lahat ng tanong nito. Pero kung walang tutulong, si Il-nam ang magwawagi. Galit na galit, nawalan ng kontrol si Gi-hun at sinakal si Il-nam. Pero kalmado lang nitong ipinaalala na kung papatayin niya siya, hindi niya malalaman ang mga sagot. Sa kawalang choice, binitawan niya ito. 20 minuto na lang bago mag-midnight, naghintay sila sa matinding katahimikan. Muling tinanong ni Gi-hun kung sino talaga si Il-nam. Inamin ng matanda na siya ang mastermind sa likod ng mga laro. Ipinaliwanag niya na sila ng kanyang mga mayayamang kaibigan na sawa na sa kanilang kayamanan at kawalang kasiyahan ang gumawa ng mga laro para magkaroon ng excitement sa kanilang buhay.
Gusto raw niyang makilala si Gi-hun dahil napansin niyang hindi nito ginagalaw ang premyo at nananatili pa rin sa dati niyang buhay. Ang perang iyan ay gantimpala sa iyong pagsisikap at swerte at karapatan mong gamitin ito. Ngayon, iyon na iyan. Sumagot si Gi-hun na dapat siyang mag-guilty sa pagpatay sa napakaraming tao. Pero sinabi ni Il-nam na lahat ng players ay sumali ng kusa at walang pilitan. Itinanong ni Gi-hun kung bakit sumali mismo si Il-nam kung pwede naman niyang panoorin lang ito. Ipinaliwanag ni Il-nam na na-miss niya ang innocence ng kanyang kabataan at gustong maramdaman ulit iyon bago siya kunin ng kanyang brain tumor. Hindi daw pareho ang manood sa mismong makaranas. Habang naghihintay, may babaeng lumapit sa lasing pero umalis din agad. Nag-reflect si Il-nam sa kanyang karanasan sa laro at sinabing hindi niya ito pinagsisisihan dahil doon niya naramdaman ang tunay na kaligayahan, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Tinatanong mo kung bakit kita hinayaan na mabuhay. Sa pagsali at paglaro kasama mo, nagkaroon ako ng pagkakataong maramdaman ulit iyon. Salamat sa iyo, naalala ko ang mga bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ilang segundo na lang bago mag-midnight, dumating ang isang pulis. Ang babaeng umalis kanina ang tumawag sa awtoridad at nailigtas ang lalaki sa huling sandali. May nagmamahal pa rin pala. Nanalo si Gi-hun sa pustahan, ngunit huli na ang lahat. Huling hininga na ni Il-nam at namatay ng walang suporta ng oxygen. Huling titigan ni Gi-hun ang matanda bago tahimik na umalis. Biglang may flashback sa mga sandali pagkatapos ng 5th game. Hinubad ng host ng laro ang kanyang maskara at siya pala ay si Oh Il-nam. At ang ating mga bisita, batiin mo sila para sa akin. Sige, syempre sir, pero bakit hindi mo na lang sila personal na batiin? Dahil alam kong hindi ako masyadong masisiyahan sa panonood kumpara sa paglaro. Balik sa present, pumasok si Hwang In-ho, ang frontman, sa kwarto at ipinikit ang mga mata ni Il-nam. Sa susunod na eksena, nasa barberya si Gi-hun. Matapos niyang harapin ang mastermind sa likod ng mga laro, nararamdaman niya ang unang pagkakataon ng closure sa loob ng 1 taon. Paglabas niya, pula na ang kanyang buhok. Pumunta si Gi-hun sa orphanage kung saan nakatira ang nakababatang kapatid ni Sae-byok. Nang banggitin niya si Sae-byok, nagningning ang mukha ng bata at nagsimulang magkwento. Tinupad ni Gi-hun ang pangako niya kay Sae-byok. Dinala niya ang bata sa ina ni Sang-woo at hiniling na alagaan ito. Malugod itong tinanggap ng mabait na babae at buong puso niyang inalagaan ang bata. Bago umalis, ibinigay ni Gi-hun ang isang maleta. Nang makaalis na siya, binuksan ng babae ang maleta. Akala niya damit para sa bata. Ngunit gulat siya nang makita itong puno ng pera. Napaluha siya at sumigaw para kay Gi-hun, ngunit wala na ito. Maya-maya, papunta na si Gi-hun sa airport at kausap ang kanyang anak sa telepono. Sinabi niyang sa wakas ay pupuntahan na niya ito sa Amerika pagkatapos ng 1 taon at ibibigay niya ang regalo niyang hindi na ibigay noong nakaraang kaarawan nito. Sa subway station, biglang napatigil si Gi-hun nang makita niya ang parehong salesman na nag-recruit sa kanya sa laro. Nakikipaglaro ito ng card-slapping game sa isang estranghero. Ngumiti ang salesman nang makita si Gi-hun, parang may alam. Galit na galit, hinabol siya ni Gi-hun, ngunit mabilis na sumakay ang salesman sa tren at nakatakas. Pinulot ni Gi-hun ang card mula sa estrangherong muntik ng ma-recruit. Binalaan niya ito na huwag sasali sa anumang pagkakataon. Pagdating sa airport, nagpa siya si Gi-hun na tawagan ang numero sa card 1 pang beses. Nang may sumagot, tinanong siya sa kanyang pangalan, kapanganakan, at kung gusto niyang sumali sa laro. Ako si Seong Gi-hun. Biglang nagulat ang boses sa kabilang linya at tinawag siyang number 456. Pinayuhan siyang sumakay na sa eroplano at magpatuloy sa buhay dahil iyon ang makakabuti sa kanya. Makinig ka, hindi ako kabayo, tao ako, kaya gusto kong malaman kung sino kayo. Pero puno ng determinasyon, sinabi ni Gi-hun na hindi niya kailanman patatawarin ang mga gumawa ng mga laro at nagdulot ng paghihirap. Tinapos niya ang tawag at tumalikod, lumayo sa airport. Buong tapang, nagpa siya si Gi-hun na simula ng isang bagong misyon, wakasan ang mga laro ng tuluyan.